Nakakabaliw, nagbukas ako ng restaurant sa mundo ng pantasya. Napakamahal ng mga pagkain, napapaiyak ang mga cultivator. Ako si Bufang. Mula sa Earth. Isa akong chef. Pagkagising ko, nakarating ako sa Kingfeng ng dulang Qianlong. Imperyo, kabisera ng imperyo. May sistema ng mahilig sa pagkain sa isip ko. Itong maliit na restaurant ay itinayo ng sistema para sa akin. Sobrang masigla ng kabisera. Puno ng mga kainan. Ang negosyo ng Fengsen Tower ay sobrang abala na hindi makagalaw. Ngunit ang maliit kong tindahan ay nakatago sa malalim na eskinita. Sobrang tahimik na nakakabahala. May isang malaking itim na aso sa pintuan. Walang kahit anong multo sa loob ng tindahan. Isang buwan na akong nagbukas ng tindahan. Wala akong kahit isang customer na dumating. Araw-araw, nag-ehersisyo ako ng pagluluto ayon sa sistema. Ang tanging customer ko ay ang itim na asong kumakain ng sarili niyang pagkain. Mas nakakatawa pa ang presyo ng mga putahe sa tindahan ko. 3 putahe lang ang kabuuan. Salted na gulay 100 ginto. Dry na noodles 100 ginto. Ang pinaka nakakabigla ay ang fried rice na kailangan ng 1 yuan kristal. Alam niyo ba? 1 yuan kristal ay katumbas ng 1,000 ginto. Isa pa, ito ay isang hard currency ng mga monghe na walang halaga sa merkado. Sino ang hindi matatakot sa ganitong presyo? Ang ibinigay na misyon ng sistema sa akin ay, sa loob ng 1 buwan, dumating ang unang customer. 3 araw na lang ang natitira. Pakiramdam ko, mawawala na ang pangarap kong maging chef. Kinabukasan, nagbukas ako ng tindahan at nagpatuloy. Tumingin sa masiglang Fengsen Tower sa labas. Punong-puno ng inggit. Habang ako ay halos natutulog na. Isang gwapong binata ang pumasok sa maliit na eskinita. Nagsimula siyang mangbash. Sino bang magbubukas ng restaurant sa ganitong sira-sirang lugar? Pagpasok ng binata, tumingin siya sa menu. Agad siyang nagulat. Diretso siyang sumigaw. 1 platong gulay, 100 ginto. Ang sinangag, 1 unit ng kristal. Sobrang obsessed ka na sa pera, hindi ba? Halos maputol ang aking eardrum sa sobrang sigaw. Pero hindi ako nag-aalala kahit kaunti. Patuloy pa rin akong tinitingnan ang sistema sa isip ko. Lahat ng nasa panel ay naka-off. Ang overall score ko bilang master chef ay rookie pa lang. Nakita niya na hindi na ako kumikibo. Galit na sumigaw, boss ka ba? Ako ay dahan-dahang tumayo. Kalma lang siya. Kung hindi mo matanggap, umalis ka. Hindi ako namimilit. Pulang-pula ang kanyang mukha. Sinabihan akong tuso. Naghahanap ng biktima. At siya pa ang nagpakilala. Sinabi niyang siya ay ang henyo ng imperyo, si Xiaoxiaolong. Ayoko nang makipag-usap sa kanya. Lumiko ako at naglakad patungo sa kusina. Si Xiaoxiaolong ay nagmura sa likuran ng matagal. Nakita niyang hindi ko siya pinapansin, wala na siyang magawa. Naghahanda na siyang umalis na galit. Bigla niyang naamoy ang amoy na umaabot mula sa aking kusina. Ang amoy ay talagang nakakaakit. Biglang hindi na siya makagalaw. Dala ko ang isang mangkok ng kanin. Lahat ng amoy ay mula sa mangkok na lumalabas. Mataray si Xiaoxiaolong. Kahit gaano pa kasarap, hindi ako magpapadala. Pero ang tiyan niya ay hindi mapigilan at umuungal na. Gusto na niyang maghanap ng dahilan para tikman. Pero diretso ko siyang tinignan at hindi pinansin. Humuk ako sa pintuan. Inilagay ko ang mainit na kanin sa harap ng malaking itim na aso. Kumain na si Xiaohe. Nagulat si Xiaolong. Mas matalino pa yata ang aso namin kaysa sa kanya. Galit na nag-stamp siya ng paa at tumakbo. Pero ilang hakbang lang. Nabaling ulit ang pansin niya sa amoy. Mas nakakainis. Yung malaking itim na aso ko ay inilipat pa ang mangkok sa kanyang dibdib. Na nakatingin ng masama sa kanya. Si Xiaoxiaolong ay talagang nagalit. At bumalik sa tindahan na sumisigaw sa akin. Bigyan mo ako ng isang mangkok ng sinangag na itlog. Kung hindi ito masarap, isasara ko ang tindahan mo. Tinitingnan siya habang namumula ang mukha at matigas ang bibig. Tiningnan ko siya ng malalim. Bahagyang umiti ang kanyang labi. Mas lalo pang namula si Xiaoxiaolong pero matigas ang ulo. Hindi ko tinanggap ang presyo. Sa halip, sinubok ko ang sarili ko. Nakangiti akong walang ekspresyon, tumango. Naintindihan ko, maghihintay lang. Lumakad papunta sa pinto ng kusina. Bumalik ako para magbenta. Magandang kombinasyon ang piniritong noodles at gulay. Kukuha ako ng isang bahagi. Nagtaka si Xiaoxiaolong sandali. Tumingin sa presyo. Mas lalo siyang napakunot ang noo, hindi na kailangan. Kaya itlog na sinangag na lang. Pumasok ako sa kusina at nagtrabaho. Si Xiaoxiaolong ay nakatingin lang sa mangkok ng malaking itim na aso ko dahil sa pagkabore. Kaya't ang malaking itim na aso ay lumingon. Hinarangan nito ang kanyang paningin gamit ang puwit nito. Ramdam ko na naman ang paghamak ni Xiaoxiaolong. 5 minuto ang lumipas. Tapos na ang sinangag. Ang amoy ay kumakalat sa buong maliit na tindahan. Dinala ko ito. Nakatitig si Xiaoxiaolong. Ang mga butil ay parang perlas. Na may gintong likido ng itlog. Ganda na parang likhang sining. Hindi na siya makapaghintay na kumuha ng isang kutsara. Isang subo lang, tuluyan na siyang nahulog. Ang pagkain niya ay parang sa malaking itim naming aso. Kahit ang plato ay nilinis na niya ng dila. Naupo ako sa harap niya at tinanong siya. Ngayon, ang sinigang na kanin ba ay nagkakahalaga ng 1 yuanjing? Si Xiaoxiaolong ay nakasimangot at matigas ang bibig. Masarap naman talaga. Pero ang yuanjing ay makakapag-ensayo, ito ay hindi. Nais ko sanang magsalita. Bigla siyang umubo ng malakas. Nagliliwanag ang buong katawan niya. Agad siyang humawak sa akin. Tremble ang boses niya. Sabihin mo sa akin kung ano ang mga sangkap ng sinangag na ito. Pulang-pula ang mukha ni Xiaoxiaolong. Halos sumabog sa sobrang excitement. Nakikita ko siyang parang gustong sumugod. Agad akong umiling. Sinasabi sa isip ko na siya ay mahina. Hindi siya babae. Hindi ako pwedeng yumuko. Muling sigaw ni Xiaoxiaolong. Malapit nang sumabog ang enerhiya ko.
Hindi ito basta-bastang itlog na sinangag. Nalaman niya na anak siya ng isang general. Nasa tuktok na siya ng ikalawang ranggong mandirigma. Hula niya na ang itlog ay mula sa ikatlong antas na espiritual na hayop na Thunder Leopard Brother. Interesado rin ako. Kaya tinanong ko ang sistema. Sabi ng sistema, ang itlog ay ang pangunahing itlog ni Brother Lee. Ang bigas ay Royal Tribute Rice. Ang langis ay Spirit Beast Juice. Ang asin ay Premium Sea Salt. Pagkatapos kong marinig, naguluhan agad ako. Sobrang sayang ang isang yuan crystal sa ganitong setup. Gusto kong magtaas ng presyo. Ngunit sinasabi ng sistema na hindi sapat ang aking antas para makapagbago. Sinabi ko kay Xiaoxiaolong ang lahat ng materyales. Nagtaka siya ng direkta. Tinanong ko siya kung mahal pa rin ba ngayon. Agad siyang umiling, hindi mahal. Bigyan mo ako ng isa pang mangkok. Sabi ko sa kanya ng kalmado. Isang beses lang bawat tao sa isang araw. Nabalisa si Xiaoxiaolong. Kumuha ng 5 pirasong yuanjing. At nagpakitang giliw pa sa akin. Diretso akong nagbigay ng babala. Kung magpapakita ka pa ng giliw, isasama kita sa blacklist. Wala siyang magawa. Kailangan niyang umalis ng may pagdaramdam. Bago umalis, tumingin siya sa walang laman na mangkok ng aking si Itim. Nainis na naman siya. Si Itim ay tamad na tumingin sa kanya. Talagang pangalawang pagsabog ito. Isinara ko ang pinto. Kakatapos ko lang mag-ayos. Dumating na ang abiso ng sistema. Binabati ang host sa pagtapos ng unang misyon. Nakatanggap ng gantimpala mula sa sistema. Bigla akong na-excite ng sobra. Hinahaplos ang mga kamay, umaasang makuha ang gantimpala. Nawala ang dating kalmado ko. Mataas ang tono ng sistema ng magsalita. Pinahusay na itlog na sinangag na may gantimpala. Isang piraso ng set ng Master Chef. Biglang nanlambot ang mukha ko sa sobrang excitement. Pagkatapos, tuluyang mawala. Hala, itlog na may kanin na naman. Akala ko makakakuha ako ng bagong putahe. Sabi ng sistema, mas mataas ang antas ng pinahusay na bersyon. Hindi pwedeng i-click ang below sa tier 3 na bersyon. Nagtanong uli ako tungkol sa mga piraso ng set ng Master Chef. Sabi ng sistema, gaano kabilis makokolekta para mapalitan ang set ng Master Chef. Makinig sa set. Bigla akong natuwa. Ngayon, parang totoong gantimpala na ito. Lumingon ako sa menu. Talagang may dagdag na pinalakas na sinangag. Presyo, 1-0 na unit ng kristal. Agad na nagpadala ang sistema ng bagong misyon. Kumita ng 100 na unit ng kristal sa loob ng 7 araw. 1,000 ginto. Nabigla ako. 1 bowl lang ang nabenta ko ngayon. Kailangan kong makabenta ng 100 bowls sa loob ng 7 araw. Ako'y nagagalit at nagpoprotesta. Ngunit ang sistema ay nagbibigay sa akin ng motivational quotes. Pati na rin ang malamig na bersyon nito. Wala akong pakialam dito. Nakahiga lang ako sa kama, wala akong ginagawa. Magpahinga muna tayo. Samantala, bumalik si Xiaoxiaolong sa General's Residence. Nanghihina ang loob. Yung mga kasambahay at katulong tinitingnan siya ng kakaiba. Sinasabing nakangisi ang mukha niya ng masama. Agad siyang bumalik sa kwarto para mag-ensayo. Di nagtagal, nakamit niya ang ikatlong antas ng mandirigmang labanan. Masaya siya. Biglang bumukas ang pinto. Siya ay ang kanyang kapatid na si Xiao Yanyu. Ang kanyang kapatid ay napakaganda. At siya rin ang pinakamagaling na dalaga sa imperyo. Pagpasok niya, nagalit siya. Dahil sa totoo lang, tinaya niya ang panghabang buhay na kaligayahan ng kanyang kapatid. Agad na nagpakita si Xiaoxiaolong ng kanyang yaman at sinabing siya. Ang lahat ng tagumpay ay nakasalalay sa isang mangkok ng sinangag na itlog. Nabigla ang kanyang kapatid na babae. Akala niya ay pinapahirapan siya. Diretso niyang pinigilan ang kanyang tainga. Nabahala si Xiaoxiaolong. Sinabi ang lahat tungkol sa maliit na tindahan. Sinabi pa niyang dadalhin ang kanyang kapatid na babae para tikman ito. Walang tiwala ang kanyang kapatid na babae. Tahimik akong nagpasya sa isip ko. Bukas, ilalantad ko na siya. Bahala na, magpapakatamad na lang ako. Matutulog ako hanggang kusa akong magising bago bumangon. Ang malaking itim naming aso ay nakahiga pa rin sa may pinto. Tinatamad siyang tumingin sa akin at natulog ulit. Katatapos ko lang magpainit sa araw sa may pinto. Nabigla akong nagising dahil sa sigaw ng isang bakla. Si Xiaoxiaolong na kumain ng sinangag na itlog kahapon. Hindi siya makapaniwala na nandito na naman siya. Mas nakakagulat pa. May kasama pa siyang dalagang may belo. Kahit natatakpan ang mukha, mabilis mong mapapansin ang kanyang magandang katawan. Nagsalita muna ang dalaga. Ang boses niya ay parang ibong kayumanggi. Napakagandang pakinggan. Ikaw ang boss. Tumango ako ng kalmado. Diretso siyang pumasok sa tindahan. At hinawakan ang mesa. Mukhang nasisiyahan siya sa kalinisan ng tindahan ko. Pero nang makita niya ang menu, agad siyang nagkunot ng noo. Hindi makapaniwala ang nakikita ko. Isang itlog na ginisa na may kanin. Ang pinalakas na bersyon ay kailangan pa ng 1-0 piraso. Nabigla rin si Xiaolong, boss. Kahapon wala pang pinalakas na bersyon ah. Nakangiti ako. Kalma lang, paalala sa 3 uri ng labanan. Walang karapatang mag-order ng pinalakas na bersyon sa mga sumusunod. Hindi ko inasahan na ang batang ito ay mas lalo pang naengganyo. Tinanong niya si Xiaoxiaolong kung gaano karaming yuan kristal ang dala niya. Sumagot si Xiaoxiaolong ng 1-0 piraso. Agad na kumuha ang dalaga ng pouch. At sinabi sa akin, mag-order ng isang espesyal na sinangag. Nakatago ang saya sa puso ko. Pero nagmumukha siyang malamig at aloof. Siyempre, kailangan panatilihin ang itsura sa harap ng magagandang babae. Ngunit si Xiaoxiaolong ay nakangiti na parang walang pakialam. Nagmumukhang nagdadalamhati habang nakatitig sa kanyang ate. Katatapos ko lang pumasok sa kusina. Biglang may narinig akong pangungutya sa pintuan. Isang lalaking nakasuot ng makukulay na damit at mukhang may kayabangan ang pumasok. Agad niyang nakilala ang babae na nakatakip ang mukha ng balabal. Nagniningning ang mga mata.
Ikalawang ginoo ng ulan at usok. Hindi ka makapaniwala na kumakain ka ng sinangag dito. Sinasabi mo lang na parang mayaman. Boss, 1-0 mangkok ng sinangag muna. Kung kulang, mag-order pa. Ako ang magpapakain kay ikalawang ginoo. Siguradong masisiyahan ang boss kung iba ang orderin. Ngunit hindi ako natuwa sa oras na iyon. Huminto ako. Lumiko ako at seryosong sinabi sa kanya. Sa aming tindahan, ang fried rice ay limitado sa 1 porsyon bawat tao sa isang araw. Ang taong ito ay si Sun Kixiang. Isa siya sa 3 pangunahing mayayamang binata sa kabisera. Nagtaka siya at itinuro ako habang nagmumura. Hindi mo alam kung sino ako. Magtangkang tumanggi sa akin. Nakatitig ako sa kanya habang sinasabi ang totoo. Talagang hindi ko siya kilala. Diretso kong sinagot na hindi ko siya kilala. Kung ayaw, umalis na. Sumabog si Sun Kixiang. Nagbanta na babasagin ang tindahan ko. Kung hindi ako bibigyan ng 1-0 mangkok ngayon. Sinira ko ang sulok mong ito. Hindi na makatiisik si Yao Yanyu at malamig na sinabi. Sun Kixiang, maging maayos ka. Kung hindi, itatapon kita. Wala akong emosyon. Wala talaga akong pakialam sa kanyang banta. Kung magpapatuloy ka, ilalagay kita sa blacklist. Nabigla ang magkapatid na si Yao. Hindi siya kayang galitin ng Feng Sen Tower. Hindi ko akalain na ganito ako kamasigla. Si Sun Kixiang ay nagalit ngunit napatawa. Dahil kay Xiao Yanyu. Kailangan niyang tiisin ito. Sabihin mo ang iba't ibang putahe, isang bahagi bawat isa. Ibinigay ko ang presyo. 11 piraso ng yuan kristal at 200 ginto. Si Sun Kixiang ay nagalit agad. Sumisigaw siya na papatayin ko siya at sinabing wala akong mata. Wala na akong pasensya. Nakasulat ang presyo sa menu. Kung walang pera, huwag magpanggap na mayaman. Si Xiaolong ay tahimik na natutuwa sa tabi. Ganito rin ang naging reaksyon niya noon. Si Sun Kixiang ay matigas ang bibig. Sinasabi niyang walang problema sa pera. Pabilisin mo ang paghahain ng pagkain. Wala akong ganang makipag-usap sa kanya. Lumiko ako papasok sa kusina. Tindahan na na-upgrade ang sistema. Wala akong takot sa gulo. Gustong makipagkaibigan ni Sun Kixiang kay Xiao Yanyu. Ngunit siya ay tuluyang bin-ignored. Si Xiaolong ay sobrang inis. Ninakaw ng ate niya ang lahat ng yuanjing. Kaya't nag-order na lang siya ng isang simpleng dry noodles. Biglang pumuno sa buong maliit na tindahan ang amoy mula sa kusina. Biglang nalasing si Xiaolong. Si Xiao Yanyu ay puno rin ng paghanga. Si Sun Kixiang ay kitang-kita ang tuwa sa mata. Dala ko na ang upgraded na egg fried rice. Amoy na parang bomba. Nasa harap ni Xiao Yanyu. Ang usok ay humampas sa kanyang belo. Bahagyang lumantad ang kanyang napakagandang mukha. Nilunok ni Xiao Yanyu ang kanyang laway. May tunog pa sa kanyang tiyan. Agad siyang namula. Ang isang ika-4 na antas na espiritu ng digmaan ay nahulog sa isang mangkok. Ang sinigang na itlog ay nagpasimula ng gutom. Hintayin ang usok na mawala. Ang sinigang na itlog ay kumikislap sa liwanag. Nakatulala ang magkapatid na Xiao at si Sun Kixiang. Sa sandaling ito sa tindahan, si Xiao Yanyu ay abala sa sinigang na itlog na ginawa ko. Nakatitig siya ng tuwid. Ang sinigang na itlog ay talagang nagniningning. Noong sinabi ni Xiaolong sa kanya dati, hindi siya naniwala. Ngayon, nakita na niya ito ng sarili niyang mata. Punong-puno siya ng hindi makapaniwala. Ang matinding amoy ay pumasok sa kanyang ilong. Malambot na parang dahan-dahang hinahaplos ng minamahal. Isang isip na lang ang natira sa kanyang isipan, kainin ito. Si Xiao Yanyu ay diyosa ng imperyo. Kahit gaano pa kaakit-akit, gusto pa ring magpakamahinahon. Dahan-dahang inangat ang belo. Ipinakita ang maputing mga labi. Gumamit ng asul na porselana na kutsara upang kumuha ng isang kutsarang gintong itlog at hinila ito na parang sinulid. Ang init ay nagdala ng masarap na amoy. Pinainit ang kanyang maputing mukha na naging pula. Nagmamadali si Xiaolong na magpahabol. Ate, tikman mo na. Mas masarap ang pinalakas na bersyon kaysa sa karaniwan. Spoonful ng fried rice sa bibig. Diretsong pumikit si Xiao Yanyu. Sumabog ang amoy sa bibig. Hindi makatiis na umungol. Sobrang sarap. Sa susunod na segundo, tuluyang bumagsak ang imahe ng diyosa. Malalaking subo ang ginawa. Nakalimutan na ang kakayahan sa pag-aayuno ng isang lingkod ng labanan na may ika-4 na ranggo. Tinitigan ni Xiaolong ang pagkain ng may pagnanasang makuha. Nanghihina ang tiyan niya sa gutom. Nasisiyahan siya sa paghanga. Nangulit si Sun Kixiang na parang tanga. Isang mangkok lang ng fried rice. Hindi ba't ang diyosa ay hindi alintana ang itsura? Pero habang tinitingnan niya, lalong tumitindi ang pagnanasa. Sumigaw ka sa akin. Boss, nasaan na ang fried rice ko? Bilisan mo. Tinaasan ko siya ng kilay at sumulyap. Wala akong sinabi. Lumiko ako at pumasok sa kusina. Nandyan pa rin siya sa likod, nagbabanta. Kung hindi pa ito nandito sa loob ng 3 minuto, babasagin ko ang maliit mong tindahan. Huwag kang magbanta sa akin. Kung makakaaway ka ng chef, magugutom ka. Hindi ako nagluto ng sinangag na itlog, kundi kumuha ako ng harina. Unang gagawin ko ang dry noodles na in-order ni Xiaolong. Hindi basta-basta ang dry noodles namin. Hand-pulled noodles. Ang pagmamasa ng masa ay mabilis na nag-iiwan ng anino. Ang tubig para sa mainit na masa ay espesyal na ginawa. Malinis at matamis. Pagkalipas ng 1-0 minuto, ang kulay ng mangkok ay kaakit-akit at ang pinatuyong noodles ay handa na. Hindi masyadong mabango. Ngunit habang naamoy, lalong bumibilis ang gutom. Inilabas ko ito. Si Sun Kixiang ay sabik na gustong kunin ito. Umiiwas ako ng direkta. Ito ay kay Xiaolong. Bigla siyang naging seryoso. Sumigaw siya ng galit. Ang gusto ko ay sinangag na may itlog. Ginagawa mo ito ng sadya, di ba? Wala akong pakialam sa iyo. Ilagay ang noodles sa harap ni Xiaolong. Sobrang gutom na siya. Agad siyang sumubo. Nakatitig ng malaki si Xiaolong.
Punong-puno ng kasiyahan ang mukha. Kahit na sinabihan ko siyang bakla, wala siyang pakialam. Parang may maliliit na kamay na kumikiskis sa bibig ang mga noodles. Naiinggit si Sun Kixi ang habang nanonood, at sumigaw siya sa akin. Bilisan mo ang paggawa ng sinangag at dry noodles. Nagmumukha akong naguguluhan. Kung magpapaulit-ulit ka, isasama kita sa blacklist. Lalo siyang naging matigas. Ginamit ang papel na pamaypay sa aking dibdib. Maniwala ka, sisirain ko ang tindahan mo. Napilitan akong umiti ng matigas. Lumiko ako at pumasok sa kusina. Sadyang nagpapabagal. Pagkalipas ng mahigit 30 minuto, doon lang ako lumabas na may tray. Matagal lang nakain ng mga magkapatid na Xiao. Hindi pa umaalis, gusto lang makita ang ginisang gulay. Si Sun Kixi ay gutom na gutom. Biglang kinuha ang tray. 2 mangkok ng sinangag na may itlog, manggang na noodles, at 1 piraso ng dahon ng gulay. Ito ang stir-fried na gulay. Binasag niya ako sa harap ng lahat. Sinasadya mong pinapahirapan ako. Hindi mo maihahanda ang lahat ng sabay-sabay. Wala akong pakialam sa kanya, nagalit siya sa akin. Hindi na nga siya pinahintay ng mas matagal, ayos na iyon. Sa totoo lang, may mga plano ako sa almusal kanina. Naglagay ako ng sinigang na maanghang na sarsa mula sa sistema sa kanyang sinangag. Tinanong ko ng patago ang sistema. Talagang epektibo ang sarsang ito. Malamig na sumagot ang sistema. Kapag tumulo, nag-aapoy ang puso. 1 kutsara at magdududa ka na sa buhay. Ang lata ay direktang nakamamatay. Hindi pa alam ni Sun Kixi na malapit na siyang magbayad para sa kanyang kayabangan. Inilapag ko ang sinangag na may malalim na sili. Kay Sun Kixi nakangiti at sinabing, kain na po kayo. Nainis siyang kumaway. Tumigil ka na, wag mong istorbohin ako kumain. Nagbubunga nga ako. Sa loob-loob, natawa ako. Ngayon, ang galing mo. Baka sa huli, iyak ka. Si Sun Kixi ay kakain na sana. Biglang naalala niya si Xiao Yanyu na nag-aalay ng pag-aalaga at sabi, si Yanyu ay magandang babae. Kumain tayo ng marami na sabay-sabay. Si Xiao Yanyu ay nagkunot ng noo at nag-alinlangan. Gusto pa niyang kumain. Ngunit kulang ang Yuanjing. Ang maliit na tindahan ay may limitasyon na 1 mangkok. Talagang nakakaakit kung may mag-aalok na kumain. Hindi pa siya nakapagsalita. Mabilis akong nagdagdag. Ang pagkain dito ay para lamang sa iyo. Huwag ibigay sa iba. Pareho kayong nasa blacklist. Sumabog si Sun Kixi. Akala mo natatakot ako. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Pipilitin kita, hindi ako nagmamadali. Kung hindi ka natatakot, ayos lang. Kung kakain siya, ma-blacklist din siya. Maligayang subukan. Paglabas ng mga salitang ito, agad na naisip ni Xiao Yanyu na itigil ito. Walang gustong mawala ng pagkakataon na makakain ng ganitong masarap na sinangag. Si Sun Kixi ay umuungol ng malamig. Hindi mo ako pinapansin sa aking trabaho. Ang pagkain sa harap ng bayan. Biglang nagugutom. 1 kutsarang sinangag pumasok sa bibig. Sumiklab ang kanyang mga mata. Sabi niya, masarap. Malalaking kutsara, pinapasok sa bibig. Nasa taas ang pagkain. Tinitingnan ko ang kanyang anyo. Sa walang ekspresyon niyang mukha. Maingat na bahagyang yumuko ang mga labi. Nagpakita ng pilit na nakangiti. Napatitig si Xiao Yanyu nang nagulat. Ang tao na parang walang pakiramdam na chef ay nakangiti pa. Biglang nanlaki si Sun Kixi ang sagulat. Biglang naging maputla ang mukha niya at naging pula. Pagkatapos ay naging kulay ube at sumigaw ng malakas. Sobrang maanghang. Ang tindi ng anghang. Hawak-hawak niya ang lalamunan, nagtatakbo-takbo. Tuloy-tuloy ang luha. Parang ilalabas na ang dila. Nagmamadali siyang naghahanap ng tubig sa tindahan. Mukhang papasok na siya sa kusina. Biglang lumitaw ang robot kong katulong na si Xiao Bai. Lumabas ang mekanikal na braso ni Xiao Zi. Itinapon niya ito palabas. Mekanikal na ingay ang naririnig. Lugar ng kusina. Huwag pumasok ang hindi kilala. Napatitig ang magkapatid na Xiao nang walang imik. Ngunit si Xiao Yanyu ay pumikit at tumingin sa akin. Punong-puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Ito ay tiyak na gawa ko. Buti na lang at mabilis tumakbo ang kasama ni Sun Kixi. Kumuha ka ng 1 bag ng tubig. Nang matapos siyang uminom, medyo humupa ang init. Nagalit si Sun Kixi nang makabawi siya. Itinuro niya ako at sumigaw. May lakas ng loob ka bang gumalaw? Babasagin ko ang maliit mong tindahan. Kalma kong itinuro ang pagkain. Kung hindi ubusin, itinuturing na pag-aaksaya. Diretsong ibablock talaga. Ngayon, gigibain ko ang tindahan mo. Sumigaw siya sa alalay, basagin mo. Kakabuhat pa lang ng upuan ng alalay. Biglang sumugod si Xiao Zi. At binali ang braso niya. Ihagis ang tao sa maliit na tindahan. Mekanikal na boses ni Xiao Bai. Isama ang mga nagdudulot ng gulo sa blacklist. Huwag nang papasukin kailanman. Si Sun Kixi ay nanginginig sa galit. Ako ay isang 3rd grade battle madman. Madali lang kitang patayin parang pagpisil sa langgam. Nakapagyaon ako. Sinabi kay Xiao Bai na hubarin siya at itapon sa labas. Ang pag-aaksaya ng pagkain ay may parusa. Isara mo na rin ang pinto. Tapos na ang operasyon ngayon. Isang sampal ni Xiao Bai sa ulo ni Sun Kixi. Napaluhod siya sa gulat. Ang galit ay biglang nawala. Kasunod nito ay may mga tunog na parang punit. Nawala ang mga damit ni Sun Kixi. Nakuha ang lahat ng mahahalagang bagay. Itinapon siya ni Xiao Bai mula sa tindahan. Nakahiga siyang walang saplot sa pintuan. Hindi pa siya nakakariyak. Isang pares ng gintong rubber boots ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang taong ito ay si Zhao Rouge. Tinitingnan niya si Sun Kixi na nasa kagipitan. Hindi, nakangiti si Sun Daxiao. Bakit ganito kalala ang kalagayan niya sa pagkain? Kakatapos lang niyang hubarin si Sun Kixi at itapon. Biglang may bagong bisita. Ang tao ay si Zhao Rouge. Nakamahabang kasuotan. Nakapondo ng berde na buhok na may hibla. Nakasapatos ng banig na saging.
May suot na maganda at mamahaling jade sa baywang. Gwapong-gwapo at mataas ang tingin sa sarili. Nakita siya ni Sun Qixiang. Agad niyang kinuha ang kasuotan ng kasamang tagapag-alaga at isinusuot ito sa shop. Namumula ang mukha nang hihikayat ng matinding banta. Bukas sisirain ko ang shop mo. Bago umalis, nagpakalat pa siya ng chismis. Si Zhao Dakaizi, ang diyosa ng iyong mga pangarap na si Xiao Yanyu ay nalulumbay sa tindahang ito. Tumaas ang kilay ni Zhao Rouge. Nakatitig sa aking maliit na tindahan na puno ng kuryosidad. Hindi akalain na ang magkapatid na Xiao ay darating sa ganitong liblib na tindahan. Tiyak na may kakaiba. Nang siya ay papasok na sa tindahan, nasalubong niya ang magkapatid na Xiao na lumalabas. Si Xiao Yanyu ay may hindi mapayapang mukha. Maliwanag na siya ay nasa kasiyahan ng pag-unlad ng kanyang kakayahan. Kaya pala kumain siya ng pinalakas na sinangag. Biglang tumaas ang kanyang internal na enerhiya. Ang epekto ay katumbas ng isang 4 na antas na elixir. Hindi nakakapagtaka na ito ay para lamang sa mga labanan sa antas 3. Ang sinumang kumain ito sa mas mababang antas ay mapupuno. Lumapit si Zhao Rouge para bumati. Si Xiao Yanyu ay hindi siya pinansin. Si Xiao Xiaolong ay nagmamasid sa kanya ng may pag-ingat. Akala niya ay liha mula kay Sun Qixiang. Nakita ang dalawa na tuwid na umaalis. Lalo pang tumindi ang pagkamausisa ni Zhao Rouge. Agad siyang bumaling at naglakad papunta sa aking maliit na tindahan. Pinauwi ko na ang magkapatid na Xiao. Nagdilat ako ng mata. Nakatakbo na akong isara ang pinto. Nakatayo siya sa pintuan. Na may magalang na tono, sabi niya, "Boss, huwag mong isara ang pinto, gusto kong kumain." Sabi ko sa kanya ng walang emosyon. Natapos na ang negosyo ngayon. Bumalik ka na lang bukas. Pagkatapos ay itinuloy ko ang pagsara ng pinto. Si Zhao Rouge ay natigilan sa lugar. Huwag nilang inasahan na tatanggihan sila. Agad na sinabi na pwedeng baguhin ang oras ng operasyon. Magdadagdag pa ako ng bayad. Hindi pwede, diretso akong tumanggi. Hindi pwede ang doble ang presyo. Hindi rin pwede ang triple. Hindi pa rin pwede ang quadruple. Nagmamadali si Zhao Rouge. Kumagat ng ngipin, sumigaw ng 5 beses. Ang puso ko ay parang dumudugo ng 5 beses. Isang mangkok ng pinahusay na sinangag ay 50 pirasong yuanjing. Sobrang daming barya ang lumilipad sa harap ko. Ako'y sabik na sabik. Biglang nagbigay ng inspirasyon ang sistema. Kung nais maging isang Diyos ng pagluluto, kailangan may prinsipyo. Huwag yumuko sa pera. Nakuha. Nahulog ako sa tubig. Nagmumukha akong masungit habang tumingin kay Yang. Sa nagmamalaki na si Zhao Rouge, isinara ang pinto ng malakas. Naguluhan si Zhao Rouge. Nagmamadaling kumatok sa pinto. Buksan mo ang pinto, boss. Nagtatrabaho ka pa ba? Tinatamad akong sabihin na tapos na ang negosyo. Bumalik ka ng maaga bukas. Pagkatapos, kahit anong gawin niya, hindi ko siya papansinin. Yumuko ang malaking itim na aso sa pintuan. Nag-rolling eyes at nagpatuloy sa pagtulog. Ang taong ito kumakain at natutulog lang. Mas komportable pa kay sa baboy. Nagkulay berde ang mukha ni Zhao Rouge sa galit. Sino ba ang anak ng marangal sa kabisera? Walang nakakahiya sa kanya. Pero tinanggihan pa ng maliit kong tindahan. Hinawakan niya ang kamao at nagbanta. Bukas pupunta na ako. Tingnan natin kung anong kayang gawin ng tindahan mong ito. Matapos magsalita, nagalit na umalis. Bumalik ako sa kwarto. Hindi ko talaga siya pinapansin. Ang nararamdaman ko lang ay antok. Humiga sa kama at binuksan ang sistema ng panel. Host Bufang. Edad 20 at ang enerhiya at kasanayan ay umabot na sa isang uri. At may antas pa ang sistema. Ngayon ay isang bituin na. Napako ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko na malayan, nakapasok na pala ako sa pag-aaral ng tunay na enerhiya. Agad akong nagtanong sa sistema. Sinabi ng sistema na ang mga nakuha kong yuanjing ay otomatikong nagiging tunay na enerhiya ayon sa proporsyon. Hindi ko na kailangang dumaan sa proseso ng pagpipino. Sa ngayon, ang sistema sa unang bituin ay may 0% conversion rate. Kapag umabot sa 2 bituin, pwede nang magbukas ng mesa at upuan. Pwede pa rin nilang dalhin ang mababang klase ng sangkap. Kagabi, kumita ako ng 22 na yuan kristal. Pagkatapos i-convert, sakto na para sa isang ranggo ng mandirigmang may kasanayan. Ganito pala ang nangyari. Napatitig ako ng matagal. Lumapit ako at nagtatanong. Kung mas maraming yuan kristal ang kinita, mas malakas ang kasanayan. Mas malakas ang kapangyarihan. Isang malamig na balde ng tubig ang ibinuhos sa akin. Kailangan ng ikalawang antas na mandirigma ng 0 piraso ng yuan-tian. Ikatalawang antas na mandirigma ng 100 piraso. Ikapat na antas na mandirigma ng 1,000 piraso. Bigla akong nawalan ng gana. Sobrang haba naman ng daan patungo sa pag-angat. Tinanong ko kung ano ang ibig sabihin ng nagdadala ng mga sangkap. Sabi ng sistema, makakatulong ako sa mga customer na magproseso. Gumagamit ng sariling sangkap sa pagluluto. Sistema ang nagtatakda ng presyo. Di na naman ba ito paraan para kumita ng yuanjing? Sayang, hindi pa sapat ang antas ko ngayon. Hintayin ko na lang na ma-unlock ang karne ng mga halimaw. Kapag na-unlock na, pwedeng gumawa ng kahit anong exotic na pagkain. Siguradong kikita ako ng malaki. Tingnan ko pa ang mga utos ng sistema. 7 araw kita kumita ng 100 yuan. 1,000 ginto. Malayo pa ang lalakbayin. Bilang isang mahusay na chef, kailangan ng sapat na tulog. Agad akong natulog. Mabilis akong nakatulog. Kinabukasan ng umaga, nagtakdang gumising ako at nag-ensayo ng mga putahe. Habang nagbabayaw, binuksan ko ang pintuan ng tindahan. Nandyan pa rin ang malaking itim na aso sa dati nitong pwesto. Bumati ako sa kanya. Nag-angat siya ng kanyang mata. Hindi man lang niya ako pinansin. Hanggang inilabas ko ang sinangag na itlog. Bigla siyang naging alerto. Nakangiti ang buntot. Punong-puno ng pag-asa. Sa mata nitong gutom na aso, pagkain lang ang mahalaga. Inilapag ko ang mangkok sa harap niya.
Umupo ako sa isang upuan at nagpainit sa araw. Nag-aabang ng customer pumasok. Isa na namang masayang araw. Ngunit sa kabilang banda, si Sun Kixi ang kasama ang mahigit 100 tao, ay nagmamadaling pumunta sa maliit na eskinita. Nakasuot siya ng makulay na damit, na nakabukas ang dibdib. Ang mga tao sa kalye ay umiwas nang makita siya. At siya ay labis na nagmamalaki. Ang galit sa kanya mula kahapon nang siya ay hubaran at itapon. Ay naaalala pa niya hanggang ngayon. Sumisigaw sa bibig, kung hindi ko babasagin ang maliit na tindahan ngayon. Hindi ako apelyidong Son. Si Xiaoxiaolong ay tumakbo rin papunta sa maliit na tindahan ng maaga. Gustong kumain ng sinangag na itlog. Ngunit nakita ang ganitong sitwasyon. Nabahala, wag basagin. Ano ang kakainin ko kung nabasag? Mahigit 100 tao ang sabay-sabay na pumasok sa maliit na eskinita. Puno ang maliit na eskinita na tahimik. Nakakuyom si Sun Qixiang. Nakanguso gamit ang papel na fan at nakaturo sa akin. Nang aasar na sigaw, yung anak ni Fang ang pumasok para siraan ang tindahan mo. Nananatili pa rin akong nakaupo at nagpapahinga sa upuan. Hindi man lang ako tumingin kahit isang beses. Wala siyang pakialam sa kanya. Tahimik na nakakatakot ang eskinita. Si Sun Qixiang ay nahihiya na parang gusto nang maghukay ng 3 silid at 1 sala. Wala ni anino ng inaasahan niyang pagmamakaawa sa lupa. Talagang nagalit siya. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan na durugin ito. Durugin ng todo. Para malaman ng batang ito ang mangyayari kapag nainis siya sa akin. Si Xiaoxiaolong ay nag-aalala at nagtatampisaw sa dulo ng eskinita. Sobrang dami ng tao, hindi makapasok. Puno ng mga tao na nanonood sa paligid. Kahit sa ibang mundo o sa modernong panahon. Laging pinakamarami ang mga nanonood. Maraming tao ang hindi alam kung ano ang nangyayari. Sumasama na lang sa karamihan. Si Xiaoxiaolong ay labis na naguguluhan. Biglang may humaplo sa kanyang balikat. Lumingon siya. Agad siyang naguluhan. Ang tao ay isang batang lalaki na may magandang katawan. Nakakoronang ginto. Nakamahabang damit na may borda. May sinturon na may mga disenyo ng kakaibang hayop. Napakamahalaga ang kanyang anyo. Nabubulol si Xiaoxiaolong. Matagal bago siya nakapagsalita. Hindi basta-basta ang pagkatao ng 2 anak ng Panginoon. Iwinagayway ng 2 anak ng Panginoon ang kanyang kamay. Tawagin mo na lang akong 2 anak ng Panginoon. Bakit ang daming tao sa eskinita na ito? Nakahinga ng maluwag si Xiaoxiaolong. Agad niyang sinabi na si Sun Kixi ang naanak mayaman ay umaabuso na naman ng kapangyarihan. Kailangan nating wasakin ang isang maliit na tindahan. Tumango ang 2 anak. Ang anak ng ministro ng pananalapi na si Sun King. Partikular kong tinawag siya mula sa kabisera ng walang ingay. Hindi rin alam ng iyong kapatid na babae. Habang sinasabi ito, naglakad ang 2 anak patungo sa tao. Ang di nakikitang lakas ay kusa ng nagbukas ng daan para sa kanya. Talagang kahanga-hanga ang lakas ng 5 rang mandirigma. Agad na sumunod si Xiaoxiaolong. Nagsiksikan ang dalawa sa harapan. Saktong nakita nila si Sun Kixi ang nag-utos na wasakin ang tindahan. Dito, ang sikat ng araw ay nagpaparamdam sa akin ng katamaran. Mahigit 100 tao ang sumisigaw na wasakin ang tindahan. Ngunit ako ay kalmado lang. Talagang hindi ako nag-aalala. Sa wakas, may nakatago akong asong baraha. Nakita ni Sun Kixi ang na hindi ako natatakot. Nagalit at umuungal. 10 aliping may dalang kahoy ang tumakbo patungo sa akin. Si Xiaoxiaolong ay nagmamadaling humadlang. Ngunit nahawakan siya ng 2 ginoo. Masyadong tiwala ang boss na ito. Tingnan natin kung ano ang kanyang lihim. May isang aliping unang pumasok sa maliit na tindahan. Itataas ang kahoy na pangpalo para basagin ang aking ulo. Nang biglang bumangga, lumipad ang kahoy. Ang aking robot na si Xiaozi ay tumayo sa aking harapan. Ang mga mata nito ay kumikislap. Ang buong katawan ay kumikintab. Si Xiaozi ay ibinigay ng sistema para pangalagaan ang maliit na tindahan. Wala akong pagkakataon na makilala. Sa wakas, nagamit din ito ngayon. Siyang nagbukas ng bibig ng mekanikal. Bawal ang labanan sa maliit na tindahan. Ang mga lumabag ay hubaran bilang parusa. Nagtataka ang mga katulong. Itong bakal na bagay ay mukhang hindi nakakapinsala. Nagkaroon pa ng lakas ng loob na harangan ang mahigit 100 tao. Nakita ni Sun Kixi ang si Xiaobay. Napapaluhan na ang mga mata niya. Sumigaw, ito ang bakal na to. Hatiin niyo ito. Pero sa susunod na segundo, yung munting kawal sa unahan ay itinapon. Biglang naalis ang suot niyang damit. Tanging 1 piraso na lang ang pantakip sa katawan. 2 tao ang biglang pumasok sa maliit na tindahan. Nang buong hubad na lumabas, puting-puti ang lahat. Ang mga batang babae na nanonood ay humahawak sa kanilang mga mukha. Ngunit lihim silang tumitingin sa pagitan ng kanilang mga daliri. Ang kanilang mga mukha ay namumula. Si Sun Qixiang ay galit na galit, ang kanyang mukha ay kulay asul. Sumisigaw na ipasok ang mga katulong. Pero gaano man karaming tao ang pumasok, pareho pa rin ang kapalaran. Sa isang iglap, higit sa 100 tao ang lahat ay hubot-hubad. Nagsisigaw sila sa maliit na eskinita. Huwag nang pag-usapan kung gaano ito kaganda. Nanginginig na sa takot si Sun Qixiang. Hindi niya akalain na ang maliit na tindahang ito ay may ganitong makapangyarihang puppeteer. Dahan-dahan akong bumangon. Huminga ng malalim. Sabi kay Xiaobay na alisin din siya. Nakakaapekto sa mood ko sa pagluluto. Kaagad na naglabas si Xiaobay ng mekanikal na braso. Hinawakan niya si Sun Qixiang ang natatakbo. Hinila siya papasok sa maliit na tindahan. Sa susunod na segundo, si Sun Qixiang ay hubad na ring lumabas. Kasama ang kanyang mga tauhan na nagsiksikan. Naging isang tanawin. Walang mukha si Sun Qixiang. Kasama ang mahigit 100 walang damit na tauhan. Nagtakbuhan siya ng may kahihiyan. At nagdulot pa ng pagkaabala sa trapiko sa imperial na lungsod. Mabilis na naubos ang mga tao sa maliit na eskinita.
Ang natirang mga tao ay nahatak ng aking maliit na tindahan. Walang nakakita ng may lakas ng loob na maghubad kay Sun Kixi sa maliit na tindahan. May mga tao na nagtataka. May mga tao na namamangha. At may mga batang babae na nahuhumaling sa maliit na puting aso. Isa-isa silang pumasok sa aking maliit na tindahan. Lumiko ako pabalik sa kusina. Na walang emosyon. Ngunit lihim na humihikbi ang aking mga labi. Sana hindi matakot ang grupong ito sa presyo ng mga pagkain sa bahay namin. Sa wakas, naging masaya na ang maliit kong tindahan. Nagtataka ang mga kapitbahay at pumupunta para makisali. Kahit na sinasabi nilang nasa malayo ang lokasyon ng tindahan ko. Pero isa-isa pa rin silang pumasok. Isang nanay na may daladalang batang maisipon ang pumasok. Pinuri ang ganda ng pagkakaayos ng tindahan ko. Mas maganda pa sa private room ng Feng Senlu. Ayaw na ng matandang nakatabi. Nagsisinungaling siya. Agad na nagalit si tita. Halos mag-away na. Ako'y bahagyang nagsalita upang huminto. Para mamili ng ulam, tingnan ang menu sa likod. Kung gusto mag-away, lumabas kayo. Huminga ng malalim si tita. Tumalikod at tiningnan ang menu. Napatigil siya sa lugar. Nanginginig ang mga labi. Para siyang nakakita ng multo. Lumapit ang matanda para tingnan. Halos maputukan ng dugo. Isang itlog na ginisa na may kanin, isang yuan na kristal. Ginisang gulay, 100 gintong barya. Bakit hindi ka nalang nanakaw? Yung dalawang kanina ay hindi magkaaway. Biglang nagkaisa laban sa isang kalaban. Lahat ay nakatingin sa akin at nagrereklamo tungkol sa presyo na sobra-sobra. Ako ay walang ekspresyon at sinabing, may patakaran ang maliit na tindahan sa presyo. Kung gusto mong kumain, umorder ka. Kung ayaw mong kumain, umalis ka na. Yung lola ay dinala ang anak at umalis. Umalis na ang matanda na umiiling. Inaasahan ko na ang sitwasyong ito. Ang presyo ng gulay sa bahay namin ay hindi kayang bilhin ng karaniwang tao. Sunod-sunod ang mga dumating. Pagkatapos tingnan ang menu, lahat sila ay sumisigaw na sobrang mahal. Lumingon at umalis. Agad na naging tahimik muli ang maliit na tindahan. Sa mga sandaling iyon, pumasok si Xiao Xiaolong kasama si San Gongzi sa tindahan. Mukhang excited si Xiao Xiaolong. Mukhang gusto niyang kumain ng pinahusay na sinangag. Nakikipag-usap pa siya kay San Gongzi. Mas masarap ang sinangag dito kaysa sa luto ng chef niyo. Medyo nagulat si San Gongzi. Hindi basta-basta ang chef nila. Agad siyang naging interesado. Lumiko sa menu. Nakita na kailangan ng isa 0 yuanjing para sa fried rice. Pinahusay na bersyon, isa 0 yuanjing at may limitasyon sa kakayahan. Nagtaka rin ang ikatlong anak. Binago nito ang kanyang pananaw. Agad na nagdagdag si Xiao Xiaolong. Talagang kamangha-mangha. Kumain ang ate ko ng pinahusay na bersyon kahapon. Ngayon ay mag-aayuno na ako. Tumaas ang aking antas ng pagsasanay. Mas nagulat ang ikatlong anak. Ang isang ika-4 na antas na mandirigma ay kayang tumaas ang antas sa isang mangkok ng sinangag. Ito ay parang sinangag na elixir. Sabi niya sa akin ng mahinahon, "Boss, isang pinalakas na sinangag, pakiusap. Sapat na ang aking antas. Walang kailangan suriin." Agad na sumigaw si Xiao Xiaolong. Kukuha rin ako ng isa. Ngunit naputol siya ng ikatlong ginoo. Umiti ang ikatlong ginoo at tinanong siya, "Xiaolong, gaano karaming yuan kristal ang dala mo?" Nagtigatig ang mukha ni Xiao Xiaolong. 10 piraso, sapat na iyon. Pinatukon siya ng ikatlong prinsipe. Nakalimutan kong dalhin ang pera paglabas ko. Sa susunod, papakainin kita ng husto. Biglang nawala ang gana ni Xiao Xiaolong. May luha sa mata niya. Ang hirap kumain ng isang mangkok ng itlog na ginisang kanin. Muling nagsalita ang ikatlong prinsipe. Isa pang serving ng dry noodles at ginisang gulay. Nakatitig ako na walang emosyon at tumango. Ulit-ulit na binanggit ang pangalan ng pagkain. Lumiko at pumasok sa kusina. Umupo ang dalawa sa kanilang pwesto. Nagmamasid ang ikatlong anak. Tinanong pa ang tungkol kay Xiaobay. Yung puppet na nakipaglaban sa daan-daang tao kanina. Nakita niya ang sekta na nag-aaral ng sining ng puppet. Nagtataka tungkol sa pinagmulan ni Xiaozi. Pero si Xiaozi ay hindi katulad ng mga puppets. Wala rin siyang tunay na enerhiya sa loob. Habang iniisip niya, ang malakas na amoy mula sa kusina ay biglang pumuno sa hangin. Biglang napatingin ang ikatlong prinsipe. Biglang sumulpot ang gutom sa kanyang tiyan. Matagal lang nalulunod si Xiaolong sa amoy na iyon. Malabo ang mga mata. Mas matindi ang amoy kaysa sa kanyang inaasahan. Hawak ko ang asul at puting pinggan habang lumalabas ng kusina. Ipinatong ko ang pinahusay na sinangag sa harap ng ikatlong ginoo. Tahimik kong sinabi, "Kumain ka ng maayos." At bumalik na ako sa kusina. Malalim na huminga ang ikatlong ginoo. Ang amoy ay direktang pumasok sa kanyang ilong. Lahat ng cravings ay naakit na. Kinuha niya ang unang kutsara ng fried rice na may itlog. Biglang sumabog ang bango sa plato. Ang malakas na amoy ay direktang bumalot sa kanya. Lubos na naaliw ang ikatlong prinsipe. Hindi pa siya nakatikim ng ganitong kasarap na fried rice. Tama si Xiao Xiaolong sa sinabi niya. Hindi pa rin siya mapapantayan ng pinakamahusay nilang chef. Isubo mo ang isang kagat. Ganap niyang binabaliwala ang kanyang pagkatao. Basta't masiyahan sa pagkain. Sa harap ng masasarap na pagkain. Ito ang pinakamalaking respeto sa chef. Nanonood si Xiao Xiaolong na nakatitig ng mapangarap. Gutom na gutom ang tiyan niya. Ang amoy ng itlog na ginisa ko ay sobrang bango. Parang lahat ng bango ay naipon. At biglang pinakawalan. Pinapanood ko siyang kumain na parang gutom na gutom. Bahagyang umiti ang aking labi. Sa aking paningin, walang mataas o mababa ang katayuan. Kahit gaano kagaling, matatalo ka ng tunay na masarap na pagkain. Tumalikod ako at bumalik sa kusina. Sanay na pagmamasa ng masa at paghahanda ng noodles. Ang mangkok ng mainit na dry noodles ay mabilis nang natapos. Pagkatapos, kumuha ako ng isang bungkos ng gulay mula sa freezer. Berde at masagana.
May mga patak pa ng tubig sa ibabaw. Mukhang hindi pangkaraniwan. Nagbigay ng babala ang sistema sa akin. Ito ay ligaw na purple water spinach mula sa paanan ng Chayandang Mountain. Umaga, naglalakad at namimitas. Sumisipsip ng espiritu ng langit. Hindi nakapagtataka na ibinebenta ito ng 100 ginto. Matagal ko nang na-practice ang pagluluto ng gulay. Ang pagkontrol sa apoy ay perpekto na. Ang nilutong gulay ay nananatiling berde at makatas. Parang hindi pa naluto. Walang tubig at nutrisyon. Dinala ko ang mga dry noodles at stir-fried na gulay palabas. Ipinatong ko ito sa harap ni Xiao Xiaolong. Nagsabi ako ng walang emosyon, kumain ka ng dahan-dahan. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Xiao Xiaolong. Kinuha niya ang chopsticks at agad na isinubo ito. Sobrang gutom na siya. Sa oras na ito, tapos na rin kumain ng fried rice ang ikatlong anak. Pinigilan niya ang sarili na dilaan ang mangkok. Tumingin ka sa akin at ituro ang daliri, masarap. May espiritu ang sinigang na kanina ito. Talagang nag-aalab ang aking galit. Nahulaan pa niyang ang itlog na ito ay mula sa 5 antas na halimaw, ang itlog ng 2 agila sa dagat. Nagtaka ako sandali. Hindi ko akalain na mahulaan niya. Ang pinalakas na sinigang na kanin ay gumagamit ng itlog ng double eagle mula sa kailaliman ng dagat at 5 uri ng emperador na bigas mula sa timog na disyerto. Parehong magagandang bagay. Muling tumingin si ikatlong Ginoo sa ginisang gulay ni Xiao Xiaolong. At nagtanong ng may pagtataka. May pinagmulan din ba ang gulay na ito? Ang lilang gulay mula sa bundok Tiandang ay inani sa umaga kaya puno ng espiritu. Maikli kong isinagot. Biglang naintindihan ni ikatlong Ginoo. Ang purple spirit vegetable ay mahalaga at mahirap itanim. 100 ginto ay hindi mahal kahit kaunti. Si Xiao Xiaolong ay puno ng mantika sa bibig. Kumuha ng 1 piraso ng gulay at nagtatakang nagtanong. Talaga bang luto na ito? Nang kagatin ito, umingay ito ng malutong. Ang tamis ay kumalat sa loob ng bibig. At kumalat sa buong katawan. Si Xiao Xiaolong ay nagulat sa lugar. Ito ay talagang piniritong gulay. Sobrang sarap, sabi ng ikatlong anak. Ang pagkain ito ay talagang sumusubok sa kakayahan ng kusinero. Kahit kaunting pagkakamali sa apoy at timing ay hindi pwede. Pagkatapos ay tumayo siya. At mahinahong nagtanong. Hindi ko alam kung paano tawagin ang boss. Sagot ko ng maikli at tuwiran. Aha, si Boss Bu pala. Ako si Ji Chengsu, ang ikatlong prinsip ng Qingfeng Empire. Habang nagsasalita siya, lumalabas ang aura ng isang nakatataas. Nagtaka si Xiao Xiaolong. Direktang ipinakita ng ikatlong prinsipe ang kanyang pagkakakilanlan. Wala akong emosyon sa aking mukha. Walang anuman sa loob. Isa lang akong prinsipe. Ang galing ba? Nakita ni Ji Chengsu ang sitwasyon. Umingiting inaalok ang handog. Boss Bu, maging personal kong chef ka na. Paano ang 100 yuan na kristal bawat buwan? Nababahala si Xiao Xiaolong. Sa isip ko, wag sanang pumayag si Boss Bu. Kung hindi, wala na akong masarap na pagkain. Si Ji Chengsu ay nakatingin sa akin na puno ng pag-asa. Tiningnan ko siya ng bahagya. Sabi ko, hindi ako pupunta. Wala kang karapatan. Si Ji Chengsu, na may malalim na pag-iisip, ay hindi nagalit. Kundi ngumiti na may lungkot. Nga, hindi ako karapat-dapat bilang ikatlong prinsipe. Nalaman ko lang ito kalaunan. Hindi siya kasing paborito ng prinsipe at ikalawang prinsipe. Ngayon, isa na lang siyang general. Hindi nakapagtataka na ganito ang kanyang nararamdaman. Sinubukan ni Xiao Xiaolong na aliwin siya. Ngunit siya ay pinutol. Muling nagtanong si Ji Chengsu. Gusto mo bang pumasok sa palasyo bilang personal na chef ng emperador? Nilingon ko ang kilay ko. Hindi yata niya naintindihan. Ayokong maging chef ng kahit sino man. Kahit pa ang emperador. Kung gusto mong kumain, mag-line up at magbayad. Gusto kong maging isang legend na chef. Paano ako pwedeng limitado lang sa pagiging personal na chef ng iba? Namanhid si Ji Chengsu. Hindi niya maintindihan. Lahat ng kusinero sa mundo gustong makapasok sa Imperial Kitchen. Ako pa ang tumangging pumasok. Ayaw ko nang makipag-usap sa kanya. Nakangiti lang na walang emosyon ang sabi. Enhanced fried rice, isa 0 yuan crystals. Si Xiao Xiaolong nagbayad ng 200 gold coins. Umalis ang dalawa matapos magbayad. Bumaling si Ji Chengsu at tumingin sa maliit na tindahan bago umalis. Siguro iniisip niyang napakamisteryoso ng maliit kong tindahan. Inayos ko ang mga pinggan at kubyertos. At muling umupo sa upuan para magpainit sa araw. Nakahiga si Xiao Hei sa tabi. Patuloy ang masayang buhay. Ngunit ang gulo ni Sun Qixiang ay nagpapahirap sa akin. Ang maliit na tindahan ay talagang sumikat. Ang napakamahal na presyo ng pagkain ay kumalat na sa kabisera. May mga nagrereklamo na ako'y mapagsamantala. May mga nagsasabing ako'y tanga. At may mga nagbanta na ang aking sinangag ay hindi mabibenta. Hindi nila alam na maraming mayayaman sa mundo. Ang kanilang mga hinahangad ay iba sa mga karaniwang tao. Hindi ako nakapagpahinga ng matagal. Ilang matabang mga anino ang pumasok sa maliit na tindahan. Lahat ay nakasuot ng magagarang sutla. Nakaginto at nakasilver. Mukhang mga bagong yaman. Ang pinuno sa mga mataba ay sumigaw sa may-ari. Narinig kong mahal ang mga pagkain mo. Kaya mas mahal, mas maganda para sa amin. Basta't masarap. Hindi pera ang problema. Tumayo ako. Na walang emosyon, nagtanong. Anong gusto mong kainin? Tumingin ang mataba sa menu. Humigop ng malamig na hangin. Ngunit matatag pa rin niyang sinabi. Isang order ng espesyal na sinangag. Pinaalalahanan ko siya. Kailangan ng 3 antas ng digmaan para sa bersyon na ito. Kung hindi sapat, mas mabuting huwag na lang. Agad na sumigaw ang kanyang mga tauhan. Si kapatid Jin ay may pambihirang bilis. Paano naman hindi sapat ang 3 antas ng digmaan? Sinitan ko si Jin na mataba. Sa ganitong katawan, kahit na isang sanga ng plum, wala namang koneksyon. Talagang nakakatawa.
Sa huli, itong grupong matataba ay umorder ng napakarami. 3 na bahagi ng extra. 4 na bahagi ng ordinaryong sinangag. At 7 na bahagi ng dry noodles at stir-fried vegetables. Kumagat na ang mga labi ko. Talagang akma sa kanilang pangangatawan. Sobrang dami nilang kumain. Pero ang makakain ay isang biyaya 300. Gusto ko ang mga customer na mahilig kumain. Pumasok ako sa kusina at nag-concentrate sa pagluluto. Hindi nagtagal, ang masarap na amoy ay kumalat sa buong maliit na tindahan. Ang mga matatabang tao ay sabik na nagbukas ng kanilang mga mata. Humihinga ng malalim ang bango. Hindi pa ako nakakaamoy ng ganitong kabangong sinangag. Habang naghihintay sila sa pagkain, dumating si Zhao Rouge. Nakita niyang puno ng matatabang tao ang maliit na tindahan. Napalunok siya sa gulat. Nakilala niya ang leader na si Jin Fugi, isang kilalang bagong mayaman sa kabisera. May mina ng mga yelo sa kanilang tahanan. Sobrang yaman. Si Zhao Rouge ay gumamit ng pamaypay upang itulak ang mga matatabang tao. At sakto namang nakatagpo ako habang may dala akong fried rice. Agad na nahulog siya sa amoy nito. Agad siyang nalasing dito. Hindi nakapagtataka na si Xiao Yanyu ay nahulog. Talagang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Agad na sumigaw si Jin Pangzi. Boss, bilisan niyo ang pagluluto. Hindi na kami makapaghintay. Ibababa ko na ang fried rice na may itlog. Papunta na sana ako sa kusina. Biglang sabi ni Zhao Rouge, sandali lang. Magluto ka muna ng enhanced fried rice para sa akin. Agad namang ayaw ng matabang tao, ang payat na tao. Unahin ang nauna, naiintindihan mo ba? Tiningnan siya ni Zhao Rouge nang may pagdududa. Kailangan ko bang pumila para kumain? Ano ka ba? Nagalit ang mataba. Ako ang may-ari ng Jingxiu Fang. Ikaw, ano ka ba? Tahimik na nagsalita si Zhao Rouge. Ako si Zhao Rouge. Paglabas ng pangalan ng anak ng Left Prime, biglang naipit ang sasabihin ng mataba. Nakanganga. Sa huli, napilitan na lang siyang isara ang bibig ng hindi mapakali. Sino bang mas nakakaangat? Ang tatay niya. Hindi niyo alam na si Zhao Rouge ay talagang tahimik. Hindi kailanman nagsasabi na siya ay anak ng Left Prime. Ayaw niyang umaasa sa proteksyon ng ama. Hindi siya katulad ni Sun Kixi ang naisang spoiled brat. 5 taong gulang na nag-aaral ng martial arts. 9 na taong gulang na nag-aaral. 15 taong gulang na nakabasa ng iba't ibang klasikal na akda. May sarili siyang mga pangarap. Ang dahilan kung bakit natatakot sa kanya si Jin Pangzi ay dahil alam niyang si Zhao Rouge ay malupit at mapanlinlang. Matalino at maingat sa kanyang mga iniisip. Nakapag-set up na rin siya ng bitag para patayin ang isang 5 ranggong mandirigma. Talagang may estilo ng isang makapangyarihang tao. Habang kumakain si Jin Pangzi, nag-aabot siya ng kamay. Dapat unahin ni Ginoong Zhao. Hayaan na si Ginoong Zhao ang mauna. Ayaw niyang makipag-away sa mapanlinlang na ito. Bagamat hindi masaya ang ibang mga mataba, wala silang magagawa kundi umatras ng may sama ng loob. Sobrang proud ni Zhao Rouge. Tiningnan sila ng may paghamak. Ako naman ay tahimik na tinitingnan. Wala akong sinabi. Wala na rin akong pakialam. Lumiko si Zhao Rouge at nanlaki ang mata sa akin. Nang iinis na utos. Anong ginagawa mo pa dyan nang nakatungo? Bilisan mong magluto ng extra spicy fried rice para sa akin. Ako'y walang ekspresyon, nagsalita. Mga patakaran sa maliit na tindahan. Bawal magdala palabas. Bawat isa, isang order lang ng bawat ulam. Bawal magulo. Bawal mag-una-una sa pila. Half an hour na lang ang natitira sa oras ng operasyon. Tumawa si Zhao Rouge. Ang mga alituntunin ay nilikha ng tao. Kung sinabi mong magluto, magluto ka. Huwag kang magmalaki. Habang sinasabi ito, sinipa niya ang taba sa tabi. Pinipilit ang iba na umalis sa daan. Sa isip ko, isa na namang tanga na nakagalit sa hinaharap na chef. Sabi ko ng malamig, sirain ang mga patakaran. Permanenteng i-block. Maghintay sa tamang pagkakasunod-sunod. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon ako at pumasok sa kusina. Hindi ko siya pinansin kahit na nagalit siya sa pagkatok sa mesa. Inihain ko ang sinangag na itlog. Diretso kong ibinigay sa matabang tao. Nakikita si Zhao Rouge na nakadilat ang mata sa galit. Isa-isa na namimigay. Pero wala siyang natanggap kailanman. Ang amoy ng 7 pirasong egg fried rice ay pumuno sa maliit na tindahan. Naiinggit si Zhao Rouge at kumakalam ang tiyan. Para siyang taon ang binibilang araw. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang galit at sumigaw. Nasaan ang egg fried rice ko? Tiningnan ko siya ng bahagya. May 3 bahagi pang dry noodles. 3 bahagi ng stir-fried vegetables ang darating sa'yo. Totally nagalit si Zhao Rouge. Ang tunay na enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan. Naglalabas siya ng nakakatakot na presensya ng isang third-grade battle maniac. Isa siya sa mga kilalang kabataan sa Imperial Capital. Ikaw, isang chef. Sino ang may lakas ng loob na galitin ako? Naniniwala ka bang babasagin ko ang tindahan mo? Habang sinasabi niya ito, lumapit siya sa akin. Kumpiyansa siyang hindi ako makakatakas bilang isang ordinaryong tao. Nakatayo ako ng kalmado sa aking pwesto. Nakita ng matabang si Jin na gusto niyang humadlang. Ngunit naputol siya ng isang sigaw mula sa akin. Biglang tumayo si Xiao Bai sa aking harapan. Isang kamay ni Zhao Rouge ang tumama. Ngunit hindi man lang kumilos. Sila at si Jin Pangzi ay naguluhan. Si Xiao Bai ay nagsalita ng mekanikal. Ang mga nagkakagulo ay nahubaran na. Sa susunod na segundo, naguluhan ang kanilang mga mata. At sabay silang naihagis palayo. Si Zhao Rouge ay natira na lamang na maisuot na pang-ibaba. Nadapa at nahulog sa putik. Mas masahol pa si Jin Pangzi. Isang piraso ng puting taba ang bumagsak kay Zhao Rouge. Piniga siya at nagdugo ang ilong. Nakatayo ako na may mga braso sa dibdib at sinabi sa pinto. Pagsasara na ng negosyo ngayon. Magbayad muna, kabuang 31 piraso ng yuan kristal at 800 ginto. Natakot ang mga taba at nagmadaling magbayad.
Si Zhao Ruj ay nagbitaw ng matinding salita. Nagtakbo siya ng walang damit at nahihirapan. Ngunit si Jin Pangzi ay tumawa at sumigaw. Bumalik ka bukas. Si Xiao He ay umikot at patuloy na natulog. Isinara ko ang pinto at nag-isip tungkol sa progreso ng misyon. Natapos ang misyon sa mga gintong barya. Kulang pa ng 50 piraso ng Yuanjing. Kailangan na lang ng 5 piraso ng ekstra na bersyon. At ang mga tindera sa kalsada at mga nagtitinda ng biskwit ay nag-usap-usap. Hindi ba't anak siya ng kanang ministro? Bakit siya naglalakad na walang damit? Ang likod niya ay talagang nakakaakit. Si Zhao Ruj ay nagtago ng kanyang katawan gamit ang basket ng gulay. Na mailuha sa mata, sumigaw siya ng galit. Maliit na tindahan. Hindi kita magpapabagsak, hindi ka magiging Zhao Ruj. Kinabukasan, magbubukas pa rin ako. Una, ihahain ko ang isang platong sinangag kay Little Black, na namumuhay na parang baboy. Tapos, upo na lang ako sa upuan. Ang buhay ay katulad ng dati. Kahapon, kumain sina Jin Pangzi ng aking sinangag. Ganap silang napasunod. Lahat ng nasa isip ko ay ang amoy na iyon. Pag-uwi ni Jin Pang, tinawag niya si Jiangnan para magluto ng isang malaking palanggana ng egg fried rice. Pero isang kagat lang, hindi na niya maubos. Kumpara sa akin, napakalayo. Pinilit kong magtiis sa gutom buong magdamag. Kinabukasan ng umaga, agad na dinala ni Jin Pang ang mga kasama niya. Nagmamadaling pumunta sa maliit na tindahan. Akala ng hindi nakakaalam, mag-aaway na. Magandang umaga, Boss Bu. Nakita ni Jin Pang zinabukas ang tindahan. Agad siyang umiti ng masaya. Pumasok siya na parang sanay na sanay. Nakatitig ako na walang emosyon at tumango. Ano ang gusto mong orderin para kumain? Boss Bu. Kulang ang mga ulam nyo. Pero ang sarap sobra. Kagabi, nagutom ako at hindi makatulog. Umaasa lang ako na makakain ng ito kaninang umaga. Umiti si Jin Pangzi at nagmungkahi. Pwede kang mag-almusal. Bumukas ka ng umaga at magbenta ng sinangag na may itlog. Medyo sayang. Inisip ko ng kaunti at sinabi ng mababa. Darating din ang panahon, huwag magmadali. Umupo si Jin Pangzi ng bigla. Sabi niya ng masigla, isang order ng bawat ulam. Matagal na akong gutom na gutom. Sumunod din ang ibang mga mataba at umorder. Wala akong alalahanin na mag-aaksaya sila. Natatakot lang silang hindi makakain. Sumagot ako ng isang tunog. Lumiko at pumasok sa kusina. Nagpasindi ng apoy at naghalo sa kawali. Sanay na sanay, mabilis, ilang saglit lang. Naipakita na ang unang pinggan ng fried rice. Biglang amoy pa lang, nagkagulo na ang mga tikim. Habang dala ko ang ikalawang pinggan, nagsimula ng dilaan ng matabang lalaki ang kanyang pinggan. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki. Ito ang pinakamasarap na sinangag sa kanyang buhay. Maaari pa itong magpasigla ng tunay na enerhiya. Bigyan mo ako ng isa pang bahagi. Walang emosyon kong tinanggihan. Ayon sa alituntunin, bawat tao ay may limitasyon na isang bahagi ng bawat ulam araw-araw. Ang matabang lalaki ay walang pakialam sa pagtaas ng presyo habang dinidilaan ang kanyang mukha. Kahit magtaas pa ng presyo, ayos lang. Hindi sapat ang ganitong dami para mapuno ang tiyan. Hindi pwedeng lumabag sa mga patakaran. Sabi ko ng malamig na malamig. Tumalikod at pumasok sa kusina. Hindi pinapansin ang nakasimangot niyang mukha. Pagkatapos maluto ang lahat ng ulam, pinisil ko ang masakit na balikat ko at lumabas. Masaya ang mga matatabang tao sa kanilang pagkain. Kabuang 55 piraso ng Yuanjing. 5,000 ginto. Kahit na hindi nagkukulang sa pera ang mga matatabang tao. Nang marinig ang presyong ito, napahinga sila ng malalim. Sila lang ang mga bagong yaman sa imperyo. Ang kayang gumastos ng ganitong halaga sa isang pagkain. Ang mayamang matabang tao ay masiglang nagwagayway ng kamay. Ngayon ako ang taya. Sana madalas kayong pumunta dito. Hindi dapat sayangin ang ganitong masarap na pagkain. Habang sinasabi ito, nagbayad na ako. Sinamahan ko sila palabas. Nagpakita ako ng isang pilit ng ngiti. Kapag pinuri ng iba ang aking luto, masaya pa rin ako. Nagpapakita ang sistema ng mensahe. Binabati kita, host, natapos mo na ang misyon. Kumikita ka ng 100 yuan na kristal sa loob ng 7 araw. 1,000 gold coins. Natuwa ako sa loob ko. Sa wakas, natapos ko na. Pero walang pagbabago sa mukha ko. Huwag munang magmadali tingnan ang gantimpala. Pumasok ang ikatlong prinsipe na si Ji Chengsu mula sa labas. Ngumiti siya ng mahinahon. Boss Bu, isang order ng pinalakas na sinangag. Tumango ako. Lumiko ako papasok sa kusina. Ang mga matatabang tao ay kumakain mula umaga hanggang tanghali. Saktong dumating na ang oras ng tanghalian. Nagluluto ako ng kanin. May 2 tao na naman sa labas. Si Xiao Xiaolong at si Xiao Yanyu na nakaburong ng belo. Mas lumakas ang presensya ni Xiao Yanyu. Si Ji Chengsu ay nakangiting pinuri siya. Mas umunlad na ang kakayahan ni Yanyu. Talagang karapat-dapat na makipagsabayan sa mga henyo ng bayan. Bahagyang yumuko si Xiao Yanyu. Masyado pong mataas ang inyong papuri, mahal na Ginoo. Ang batang bayan ay umabot sa rurok ng ika-4 na antas ng digmaan sa edad na 15. Hindi ako kasing galing niya. Mabilis akong lumabas na may dalang sinangag. Ipinatong ko ito sa harap ni Ji Chengsu. Nagniningning ang kanyang mga mata. Boss Bu, may alak ba? Ang sinangag ay perpekto kapag sinamahan ng masarap na alak. Nagtaka ako sandali. Tumango at sinabing huwag mag-alala, may darating din. Excited na sigaw ni Xiaolong. 2 extra spicy fried rice. 2 serving ng stir-fried na gulay. Tumugon ako ng isang. Pumunta sa pinto ng kusina. Biglang humarap pabalik, maliit na batang lalaki. Hindi ka ba gusto ng dry noodles? Narinig ko na mas bagay ang dry noodles at mga effeminate na lalaki. Nagmukhang madilim ang mukha ni Xiaolong. Siguro gusto na niyang gamitin ang kutsilyo laban sa akin. Ngunit si Ji Chengsu at Xiao Yanyu ay hindi mapigilang tumawa. Hindi ko akalain na marunong din akong magbiro. May konting pagdududa ako. Sinasabi ko naman ang katotohanan
Tuwing dumarating siya, kumakain siya ng dry noodles. Talagang bagay na bagay sila. Huwag silang pansinin. Pumasok ako sa kusina para magluto. 3 tao ang kumain, nagbayad at nagpaalam. Umalis na may ngiti. Nakakapagpasaya sa mga customer. Kahit na malamig ako, masaya pa rin ako. Nagtapos na akong magligpit ng mga pinggan. Natitira na lang kalahating oras ang operasyon. Nilingon ko ang aking katawan. Nakaupo sa upuan, nagpapahinga at nagpapalamig. Lumilipat ang araw. Naging mas malambing ang liwanag. Habang ang mga anino sa alley ay humaba. Parang isang lumang oil painting. Hindi ko namamalayan, nahulog na ako sa panaginip. Bigla akong nagising sa tunog ng mabilis na mga hakbang. Isang maliit na batang babae na nakasuot ng bulaklak na palda. Ang mabilis na pumasok sa tindahan. Nakahawak siya sa pader, nakayuko at humihingal. Tinitingnan ko siya na walang emosyon. May kaunting pagdududa ako kung sino siya. Nakarecover ang maliit na bata. Nakita niya akong nakatitig sa kanya. Tinutokso mo ako. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa nakakita ng maganda. Sabi ko nang may pang-aasar. Isa lang akong maliit na bata na walang dibdib. Sabi ko habang tumatayo mula sa upuan. Mula sa taas, tinitingnan ko siya. Nakatingala ang maliit na bata. Malalaking mata na umiikot. Tinanong ko kung ano ang gusto niyang orderin. May natitirang kalahating oras pa sa oras ng operasyon. Sino ang walang dibdib na sinasabi mo? Nagmumukmok siya. Galit na galit. Hindi pa lang ako nagde-develop okay. Tiningnan ko siya ng walang emosyon sa kanyang patag na dibdib. Bahagyang yumuko ang labi niya. Pero hindi pa siya ganap na bumubuo. Halos mapikon ang batang maliit. Ako'y malamig na nagsabi. Kung mag-order ka, bilisan mo na. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Muling tiningnan niya ang labas ng pinto. Tinitiyak na walang sumusunod. Saka lang siya umupo ng mayabang. Anong meron kang pagkain dito? Sabihin mo nga sa akin. Nasa likod mo ang menu. Tumingin ka na lang, tamad akong makipag-usap sa kanya. Wala ka namang bibig. Tumingin siya sa akin ng masama. Lumingon siya at tumingin sa menu. Bigla siyang nagalit at itinuturo ako habang sumisigaw. Ito ay isang masamang tindahan. Papalabasin ko ang tatay ko para hulihin ka. Nagmukha akong galit. Ako ang magiging susunod na chef na sikat. Wala akong oras para makipaglaro sa mga bata. Pinatpat ko ang kanyang maliit na ulo. Diretso ko siyang kinuha at dinala palabas. Umuwi ka na at maglaro. Ang maliit na bata ay sumisigaw ng may galit. Bitawan mo ako, ikaw na makasalanan. Ako ang mag-order, ako ang mag-order. Nagulat ako at binitiwan siya. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang upuan. Bigyan mo ako ng pinakamahal, hindi pwede. Hindi ka sapat ang kakayahan. Nakangiti akong tumanggi. Nalilito ang maliit na batang babae. Kakain lang ng pagkain, tinitingnan pa ang kakayahan. Sa kawalan ng magagawa, nagbitiw siya ng panig. Isa pong itlog at sinangag, pakiantay lang po. Lumiko ako papasok sa kusina. Mabilis kong dinala ang isang mangkok na may sining na may asul na bulaklak na porselana na may itlog na sinangag. Nang amuyin ng maliit na bata ang ilong. Biglang lumiwanag ang mga mata. Yun amoy ay nagpasimula sa kanyang tiyan na umuungal. Agad siyang kumain ng sabik. Nagsasalita siya habang kumakain. Walang kaanyuan. Bigla kong naisip na ang kanyang paraan ng pagkain ay parang 7 bahagi ng maliit na itim sa pintuan. Nakatapos siyang kumain ng lahat ng sinigang na kanin. Hinahaplos niya ang kanyang bilog na tiyan. Masaya siyang huminga ng malalim. Nakatayo ako sa itaas at pinapanood siya. Isang unit ng kristal, salamat. Ang maliit na bata ay kumikindat gamit ang kanyang malalaking mata. Bigla siyang napaiyak. Sa isang malungkot na tinig, sinabi niyang, Kuya. Naglaho ako sa bahay. Walang pera sa katawan ko. Ang cute ko kasi. Pwede bang huwag na akong singilin? Naiintindihan ko na. Dumating pala ako para kumain sa sarili kong pagkain. Kaya pala kamukha ni Black. Biglang tumingin pataas si Black sa pintuan. Walang nakitang kakaiba. Natulog na naman siya. Tinanong kita kung wala kang pera. Agad siyang tumango. May mga mata siyang puno ng awa. Bumulong ako kay Xiaobay. Biglang may anino sa likod ng maliit na loli. Mekanikal na nagsalita si Xiaobay. Ipinakita na ang mga nagkakagulo na naghubad. Nagtaka ang batang babae sa nangyari. At bigla siyang napaiyak. Nawala ang kanyang kulay. Kailangan pa talagang hubaran siya. Nanginig ang aking labi. Agad kong pinigilan si Bai. Tinanong ang sistema kung ano ang parusa sa walang silbi. Siyempre, isa siyang batang babae. Napaka hindi angkop na hubaran siya. Sabi ng sistema, may 2 parusa. Hubaran at ipakita sa iba. O bayaran ang utang sa loob. Itinaas ko ang kilay ko. Bayaran ang utang sa loob. Tiningnan ko ang kanyang patag na dibdib. Say! Sige na, sobra na ang iniisip ko. Agad akong kinorek ng sistema. Bayad utang sa loob. 1 linggo akong magiging waiter sa maliit na tindahan. Huminga ako ng malalim. Sinasabi sa maliit na batang babae. Wala akong pambayad. Magtrabaho bilang isang waiter sa 1 linggo. Responsable sa pagdadala ng pagkain. Nilingon ng maliit na batang babae. Agad siyang kumiti at pumayag. Ako naman ay naguluhan. Hindi niya tinanggihan. Agad akong nagpaalala. Wala akong sweldo. Nakatanggap siya ng isang mayabang na sulyap mula sa kanya. Kaya't ang batang ito na tumakas sa bahay ay naging katulong sa aking maliit na tindahan. Sa oras ng pagbubukas, isinara ko ang pintuan ng tindahan at inilagay siya sa isang ibang silid. Siyempre, matagal na siyang nagmakaawa. Bumalik sa silid. Biglang nagbigay ng mensahe ang sistema. Binabati ang host sa pagtapos ng panandali ang layunin. Ibinibigay ang gantimpala. Agad akong naging excited. Sa wakas, may bagong putahe na. Nagpatuloy ang sistema. Gantimpala, isda na may 3 luto. Paraan ng paggawa ng golden siomai. 1 piraso ng Chef God set fragment. Nagtaka ako.
Bigla akong nakapag-unlock ng 2 bagong kasanayan. Talagang parang tinamaan ako ng sorpresa. Una akong nagtanong, ano ba talaga ang SE Isadsi? Kahit papaano, isa akong chef. Hindi ako estranghero sa isda. Ang iba't ibang isda ay nagluluto ng iba't ibang masarap na putahe. Agad na ipinaliwanag ng sistema na ang 3 pagluluto ng isda ay 3 paraan ng pagluluto. Isda sa alkohol, pinakulo ang isda sa tubig, tokwa at sabaw ng ulo ng isda. Ang mga sangkap ay mga freshwater at seawater na isda mula sa 2 antas. Kapag tumaas ang iyong tunay na enerhiya, ang antas ng mga isda ay tataas din. Napailing ako sandali. Ito pala ang 3 paraan na ito. Natikman ko na sa buong mundo. Lalo na ang tunay na isda sa alkohol sa Poyang Lake. Malalim ang aking impresyon. Ang susi sa isda sa alkohol ay matapang na matandang alak. Ang amoy ng alak ay pumapasok sa laman ng isda. Ang pinakamahusay na isda sa alkohol ay nakabalot sa maputing pink na alkohol. Ang laman ng isda ay kulay pula ng jujube. Tingnan mo pa lang, nakakagutom na. Nagtataka ako kung magbibigay ang sistema ng alak. Sinabi ng sistema, bawat araw ay magbibigay ng dekalidad na rice wine at tapang. Kailangan mong i-marinate ito. Walang problema dyan. Mas pamilyar ako sa boiled fish at fish head tofu soup. Ang boiled fish ay sobrang mabenta sa mga food stall sa gabi sa Earth. Ang fish head tofu soup ay isang karaniwang ulam sa bahay. Walang hirap para sa akin. Naisip ko na ang sistema ay nagbigay ng abiso na natapos ko ang panandali ang layunin. 100 piraso ng Yuan Crystal ay naging 0 piraso ng Yuan Crystal Energy. Tumaas ang iyong tunay na enerhiya sa 2 antas ng mandirigma. Agad akong natuwa. Agad kong binuksan ang character panel. Tunay na enerhiya 2 antas ng mandirigma. Ang rating ng chef ay baguhan pa rin. Mababang antas ng 3 hakbang ang rating ng chef ay para sa mga baguhan. Ang sistema ay umakyat sa 2 bituin. Makakapag-convert ng 20% na enerhiya. Bukas na rin ang pahintulot para sa mga mesa at upuan. Maaaring magdala ang mga customer ng mga sangkap na mas mababa sa 3 hakbang. Itinaas ko ang kamay ko. Ang balat ko ay kumikislap. Ang tunay na enerhiya ay dumadaloy sa aking katawan. Biglang naging alerto ang buong katawan ko. Nawala lahat ng pagod sa katawan ko. Nakatanggal pa ako ng madilim na dumi. Kung may makakita nito, siguradong magugulat sila. Para itong paglilinis ng mga ugat at meridian. Kaya lang nagagawa lang ito ng mga martial artist na may pang-4 na ranggo. Ako na isang martial artist na pangalawang ranggo, nagagawa ko na ito. Pinisil ko ang dibdib ko. Nakangiti na pilit na nakangiti. Dapat may magandang katawan ang kusinero. Kahit na hindi binigay ng sistema ang kung anong martial arts o teknika. Pero sapat na ang pagtaas ng tunay na enerhiya. Kasi ito ay isang sistema ng pagkain. Hindi ito isang sistema ng laban. Ang mga dumi sa katawan ay masyadong amoy. Agad akong naligo. Matapos maligo, sariwa ang pakiramdam. Hindi na ako makapaghintay na pumasok sa kusina. Gusto kong subukan ang bagong natutunan kong paraan. May isang mataas na banga ng alak sa sulok ng kusina. Walang duda, ito ay para sa isdang may suka na inihahanda ng sistema. Binuksan ko ang takip. Isang matinding amoy ng alak ang sumalubong sa akin. Nagsisikip ang ilong ko. Pulang-pula ang mukha ko. Puno ng kayumangging basurang alak sa loob. At may dumadaloy na makinis na alak. Kumscoop ako ng basurang alak. May bahagyang asim at tamis. Malambot at malagkit ang bigas. Talagang dekalidad na produkto. Talagang walang kapantay ang produkto ng sistema. Nakatakip na ang banga ng alak. Napansin ko na may malaking aquarium sa kusina. May 2 isda sa loob. Isang isda na may maputlang asul na liwanag. Masigla at maganda. Ang isa naman ay maitim. Mukhang nakakatakot. Itinaas ko ang aking manggas. Nakatitig sa aquarium na walang emosyon. Bigla akong kumilos. Mabilis kong isinawsaw ang aking mga kamay sa tubig. Nahawakan ko ang asul na isda. Ito ay isang antas 3 espiritu na isda. Sinubukan pa nitong kumawala sa aking mga kamay. Ngunit mahigpit ang pagkakahawak ng aking mga daliri. Hindi nagtagal, nawala na ito ng lakas. Inilabas ko ito at inilagay sa kahoy na plato. Nagpakita ang sistema na ito ay isang third-tier icy fish. Galing sa hilagang silangan na dagat. Ang laman ng isda ay malamig. Sapat ang espiritu, ito ay isang napakahusay na sangkap. Iniugnay ko ang tunay na enerhiya sa aking palad. Hinawakan ko ang kutsilyo at pinukol ang ulo ng isda. Agad itong tumigil. Kinuha ang kaliskis at binuka. Ang galaw ay parang agos ng tubig. Mabilis itong natapos. Kumukuha ako ng kaunting basura ng alak mula sa banga at ipinasok ito sa tiyan ng isda. Pagkatapos, inilagay ko ang buong isda sa banga para marinate. Sabi ng sistema, ang espesyal na banga ng alak ay makakapagpabilis ng pagmarinate. 3 oras lang sapat na. Bago magbukas ng tindahan, nauna na ang pag-asin. Para maibenta agad. Pagtingin ko uli, may 2 isda na naman sa aquarium. Medyo maalalahanin pa ang sistema. Palaging may pagkain. Hinuhugot ko yung madilim na matabang na isda. Ayusin ang ulo bago hiwain. Naghahanda ng sopas na may ulo ng isda at tofu. Kumuha ng 1 piraso ng malakristal na tofu mula sa freezer. Tulad ng jade mula sa Jadete. Ipinakilala ng sistema ito bilang 3 antas ng lilian na isda. Nagmula sa South Wilderness Lake. Malaki ang ulo ng isda at maraming laman. Ang tofu ay ice crystal jade tofu. Eksklusibong ibinibigay sa palasyo. Gawa sa manong-manong paggiling ng espiritu na soya. Ang sobrang galing nitong sangkap na ito. Medyo naiintriga na ako sa sopas na ito. Sa pagbukas ng kawali, ang malakas na amoy ng isda ay sumalubong sa akin. Sumisid sa buong katawan ko. Hindi ko mapigilang magutom. Biglang kumilos ang ilong ng maliit na batang babae sa kwarto. Nagniningning ang mga mata, ang bango. Hindi ito sinangag na itlog. Tiyak na ang walang emosyon na boss ang nagluluto ng masarap. Agad siyang tumakbo palabas ng kwarto.
At kasabay noon, inilalabas ko ang sabaw ng isda at tofu mula sa kaldero. Maputing sabaw ng isda. Malalaking piraso ng isda. Kislap ng tofu. Walang kahit anong pampalasa. Purong lasa at sariwa. Ang amoy ay talagang nakakagutom. Masaya akong huminga ng malalim. Mukhang simple ang sabaw ng isda at tofu. Ngunit talagang mahirap itong lutuin ng tama. Tanging ang galing ko sa pagluluto ang nakakagawa nito ng perpekto. Kaya ang sabaw ay kasing puti ng gatas. Inayos ko ang mangkok. Kumuha ako ng maliit na mangkok. Naghahanda na akong tikman ito. Isang maliit na ulo ang sumilip mula sa likod ng pinto. Si Ouyang Xiaoy ito. Nakatingin siya ng tuwid sa sabaw ng isda. Hindi makaalis ang kanyang mga mata. Nagtaka ako saglit. Halos nakalimutan ko ang batang ito. Hindi maitatago ang amoy ng sabaw ng isda. Nagtatry ng bagong putahe. Sabi ko ng mahinahon. Pagkasabi ko, tumakbo si Xiaoy sa harap ko. Hindi tumitigil ang kanyang bibig sa pagsipsip. Bakit puti ang sabaw ng bagong putahe? Ang ganda ng tokwa. Bakit hindi pa niluluto ng maayos? Ang dami ng laman ng ulo ng isda. Ibinalik ko ang mangkok at kubyertos. Nanghihina ang loob na humitit ng hangin. Kunin ang isang mangkok, tikman natin. Biglang lumiwanag ang mata ni Xiaoy. Masaya siyang tumakbo sa kusina para kunin ang mangkok. Mabilis na bumalik, tinutokso akong titigan. Nagpakita ako ng isang matigas na ngiti. Naglagay ako ng kalahating mangkok ng sabaw sa kanya. Naglagay ng piraso ng isda, karne, at ilang piraso ng tofu. Hawak ni Xiaoy ang mangkok at naamoy ito. Uminom siya ng isang lagok. Agad na sumikip ang kanyang mga mata tulad ng isang buwan. Ang sarap at amoy pa lang, bango na. Dahan-dahang umiinom siya. Masaya na parang may hawak na yaman. Ako'y mahina ang boses na nagsabi. Huwag lang uminom ng sabaw. Kumain ka ng isang piraso ng isda, may sorpresa. Habang nagsasalita, kumuha rin ako ng isang mangkok. Totoo ngang sobrang sariwa ang lasa. Lahat ng sariwang lasa ng sangkap ay naipilit na lumabas. Kumain si Xiaoy ng isang kagat ng isda. Nabigla siya agad. Bakit parang may kulog na nananampa sa isda? Pero hindi lang ito nakakagulat. Mas lalo pang pinapalakas nito ang sariwang lasa. Ang tokwa ay parang natutunaw sa bibig. Ang malinis na amoy ay halo-halo sa sariwang lasa ng isda. Sobrang sarap ng lasa. Uminom si Xiaoy ng huling patak ng sabaw. Seryosong sinabi na ito ang pinakamasarap na sabaw ng isda na natikman ko. Nakatitig ako na walang emosyon at tumango. Busog na, matulog na ng maaga. Kailangan pa nating magtrabaho bukas. Nagtaka si Xiaoy. At mayabang na umuwol ng isang beses. Pagkatapos pumunta sa pintuan, bumalik uli. Yung amoy na boss, ang pangalan ko ay Aouyang Xiaoy. Pwede mong tawagan akong Xiaoy. Sige, naiintindihan ko na. Ako ay tumugon na walang emosyon. Nainis si Xiaoy. Nakaukit ang mga braso, nagtatanong. Ano ang pangalan mo? Habang nag-aayos ako ng mga plato at kubyertos, sumagot ako. Umungol si Xiaoy. Sa wakas, kontento na siyang bumalik sa kwarto para matulog. Ipinasok ko ang mga plato at kubyertos sa otomatikong makinang panghugas. Nag-unat ako. Dahil uminom ako ng sabaw ng isda. Wala akong interes na gumawa ng golden show maisa ngayon. Mas mahalaga ang magpahinga ng maaga. Walang usapan magdamag. Kinabukasan ng umaga. Natapos ko na ang araw-araw na training. Binuksan ko ang tindahan. Lumabas si Xiaoy na nakapikit pa ang mata. Nakita niya akong binibigyan si Xiaohei ng itlog na ginisang kanin. Nabigla siya. Kain ni Xiaohei ay yung pagkain niya. Yung sinigang na kanin na kinain natin kahapon. Nilingon ko siya ng bahagya. Nakalimutan kong sabihin na nagbabayad ka lang ng utang. Hindi kasama sa maliit na tindahan ang pagkain at inumin. Kung kakain ka, magbayad ka. Tumingin si Xiaoy sa akin nang may mapagpanggap na mapang-uyam na mata. Hindi ako napapalingon. Magagawa lang niya ay magdasal ng tahimik na hindi niya ako makikita na may asawa. Nakaupo na nakasimangot. Nakahiga ako sa upuan, nagpapahangin. Maayos naman ang itsura ng eksena. Di nagtagal, dumating na si Jin at ang grupo niya. Sanay na sanay, nakipagbati. Magandang umaga, Boss Tep. Umiti ako at tumango. Tumayo at pumasok sa kusina. Anong gusto mo? Sabihin mo sa batang iyon. May bagong putahe ngayon. Gusto mo bang subukan? Agad na nakita ni Jin Pangzi si Xiaoy. Una, may masamang ngiti. Sa susunod na segundo, nagbago ang mukha. Nanginginig ang balat ko, Diyos ko. Bakit nandito ang tita na ito? Sabi ni Jin Pangzi, astig si Bufang. Kaya niyang kunin ang tita na ito bilang waiter. Nakilala din siya ni Xiaoy. Naiinis na umuungol. Jin Pangzi, bilisan mo na kung ano ang gusto mo. Agad na umiti si Jin Pangzi. Isang order ng espesyal na sinangag. Magdagdag ng isang bagong putahe. Ang iba pang mga mataba ay nag-order din. Walang naglakas loob na mag-order ng marami. Siyempre, talagang mahal. Sinulat ni Xiaoy ang menu. Tumakbo sa pintuan ng kusina para ipaalam sa akin. Medyo nagulat ako. Tanging si Jin Pangzi lang ang umorder ng isda ulo at tofu na sopas. Hindi na nakakagulat. Ang sabaw ng isda ay 20 pirasong yuan kristal bawat bahagi. Tanging si Jin Pangzi lang ang kayang gumastos ng ganito. Na basta-basta na lang umorder. Naupo si Jin Pangzi sa upuan. Napuno ng pananabik. Ang sabaw ng isda at tofu na may ulo ng isda na 20 pirasong yuan kristal. Gusto kong makita kung gaano nga ba ito ka-espesyal. Mas matagal ang isda at tofu na sopas kaysa sa sinangag na itlog. Kailangan itong pakuluan ng dahan-dahan. Kaya habang nagluluto ako ng sopas, sabay ko nang niluto ang sinangag na itlog. Hindi ko alam kung kailan. Nagkaroon ng sistemang bintana sa pagitan ng kusina at tindahan. Nilagay ko ang sinangag na itlog sa bintana. Tinawag ko si Ouyang Xiaoy mula sa malayo. Ito ang pinalakas na sinangag. Ibinigay sa customer. Sabi ko ng mahinahon. Lumiko ako pabalik sa kusina.
Hindi ko na pinansin ang kanyang pagkabigla. Si Xiaoyi ay nakadilat ang mga mata. Napuno ng hindi makapaniwala. Talaga bang tinawag akong maghatid ng pagkain? Siya ay isang spoiled na dalaga sa bahay. Huwag nang pag-usapan ang paghahain. Walang sinuman ang may lakas ng loob na ipagawa sa kanya ang mabibigat na trabaho. Nagmumukha siyang mayabang habang nakakunot ang kanyang ilong. Umuwi siya ng may pagmamataas. Kinuha ang tray. Ang amoy ng sinangag ay pumasok sa kanyang ilong. Hindi siya kumain ng agahan. Biglang nagutom ang tiyan ko. Talagang hindi tao ang waiter na to. Nagmumuni-muni si Xiaoyi sa sarili. Inilagay niya ng mabigat ang fried rice sa harap ni Jin Pangzi. Ningisi siya ng hindi masaya. Humarap at umalis. Takot na hindi mapigilan ang pagkain. Nakita ni Jin Pangzi si Xiaoyi na personal na naghahatid ng pagkain. Nabigla ako sa tuwa. Agad akong tumayo para salubungin siya. Pero si Xiaoyi hindi man lang siya pinansin. Pagkatapos kong ilagay yung itlog na sinangag sa bintana, nakita ko si Xiaoyi na nakatakip ang ilong gamit ang panyo. Nakaukit sa likod ng ulo niya. Parang isang maliit na magnanakaw na ng huli. Anong nangyari sa'yo? Tinanong ko ang masungit na boss ng walang emosyon. Alam mo ba kung gaano kalakas ang tukso ng amoy ng pagkain? Tumingin si Xiaoyi sa akin. At mahinang nagsalita. Bahagya akong ngumiti. Hindi tumawa, lumingon at nagpatuloy sa paglikha ng sabaw. Pagkalipas ng 15 minuto, nakatapos na ang sabaw ng ulo ng isda at tofu. Ang matinding amoy ay pumuno sa buong maliit na tindahan. Tumigil ang kilos ng matabang lalaki sa pagkain ng sinangag. Inangat niya ang kanyang ilong at huminga. Ito ay hindi amoy ng sinangag. Tiyak na ito ay bagong putahe. Ang kanyang mga mata ay kumikisla. Tinutok niya ang kanyang tingin sa kusina. Ang porselana para sa sabaw ng isda ay napakalaki. Hindi ko pinayagan si Xiaoyi na dalhin. Na siya mismo ang may hawak ng mangkok at dahan-dahang lumabas sa kusina. Paglabas niya, agad na nahatak ang atensyon ng lahat. Si Jin Pangzi ay nagmamadali at sumisigaw. Bilisan mo, sabik na naghihintay. Gusto nang matikman agad. Ang malagatas na sabaw ng isda. At ang makintab at malambot na laman ng isda. Tulad ng jade na tofu. Nang ilagay ito sa harap ni Jin Pangzi. Lalong umamoy. Paki-enjoy ang iyong isda at tofu na sopas. Sabi ko ng mahinahon. Agad na lumapit ang mga matabangkang tao sa paligid. Ang kanilang malalaking katawan ay itinulak kami ni Xiaoyi. Wala akong pakialam. Ibinalik sa upuan sa pintuan. Pero galit na galit si Xiaoyi, nakagat ang labi, wala nang magawa. Siyang nakatingin ng matalim sa kanila. Habang tinitingnan si Jin na busog sa kasiyahan. Yung ibang matataba, umuubo at ubo. Sobrang naiinggit. May hindi mapigilang tanungin si Lao Jin. Talaga bang ang sabaw na ito ang sobrang sarap? Si Jin Pangzi ay naglabas ng tinik ng isda. Na may ngiti sa kanyang mukha. Sobrang sariwa, hindi maipaliwanag. Malambot ang karne ng isda, hindi matigas. Ang tofu ay natutunaw sa bibig. At may nakakabigla at nakakapanghina. Matapos kumain talagang lumakas ang aking lakas. 20 piraso ng yuanjing, sobrang halaga. Nang lumabas ang salitang ito, isang matabang tao ang agad na nagdesisyon. Boss Bu, bigyan mo ako ng isa. Tinatamad akong tumingin pataas. Walang emosyon na tumanggi. Hindi pwede, hindi ka sapat ang kakayahan, hindi ka makakapag-order. Nabigla ang matabang tao at nagmamadaling sumigaw na mayaman siya. Talagang mayaman ako. Hindi pinapayagan ang hindi sapat na kakayahan. Ito ang alituntunin. Walang kinalaman sa pera. Mataas ang aking sinasabi. Ngunit sa loob ay dumudugo. 20 pirasong yuan na kristal ah. Iyan ay pawis at dugo. Alam na ng iba ang mahigpit na alituntunin ng maliit na tindahan. Walang nagsusumamo pa. Binayaran ni Kim ang pera. Bago umalis, hinalikan siya ni Xiaoyi at nagbulungan ng ilang salita. Pagbalik ni Xiaoyi, nakangiti siya na parang nakakuha ng pera, ang amoy na boss. Isa sa akin ang itlog na sinangag at sopas na may ulo ng isda at tokwa. Pagpasok ni Xiaoyi sa bahay, sigaw niya. Tumingin ako ng kilay. Muli na namang kakain ng sariling pagkain. May pera na ba akong pwedeng ipagluto? Si Xiaoyi ay may pagkaselos na nagmamakaawa. Hindi ka pa sapat ang kakayahan. Hindi pwedeng orderin ang fish head tofu soup. Tumayo ako. Tingnan mo ang itsura niya. Malamang humiram siya kay Jinpang. Nangako ka na hindi mo ako niloko kagabi, pero umiinom ako ng malinaw. Hindi nasisiyahan si Xiaoyi at nagreklamo. Akala niya sinasadya kong pahirapan siya. Nagtaka ako at ipinaliwanag. Walang limitasyon sa bagong putahe. At saka, inalis ko ang espiritu mula sa sabaw kagabi. Kaya't kumain ka pero hindi tumaas ang tunay na enerhiya. Sa totoo lang, kinuha ng sistema ang espiritu. Ngayon, hindi ko pa kayang tiisin ang aking antas. Madaling magulo ang tunay na enerhiya. Sapat na ang matikman ang lasa. Nawawala ng boses si Xiaoyi. Talagang nakita niyang kumain si Jin Pangzi at biglang lumakas ang enerhiya. Kailangan na lang niyang sabihin ng may pagdaramdam. Sige, isang serving ng fried rice na lang. Sandali lang, sumagot ako ng mahinahon. Lumiko ako at pumasok sa kusina. Kakatapos lang pumasok sa kusina, 3 tao ang dumating sa labas. Ang ikatlong prinsipe na si Ji Chengsu. At si Xiao Xiaolong at Xiao Yanyu, magkapatid. Pagpasok nila, nakita nila si Xiaoyi na nakakunot ang noo. Mukhang pwedeng magbitin ng bote ng langis sa kanyang mukha. Lahat sila ay nagulat. Si Xiao Yanyu ang unang sumigaw. Xiaoyi, anong ginagawa mo dito? Naghahanap na si General Aoyang sayo, nababaliw na siya. Halos naguguluhan na ang buong imperyo. Nang makita ni Xiaoyi sila, biglang nagbago ang kanyang mukha. Talagang nagpanik siya. Agad siyang lumingon at sinubukang umalis patungo sa guest room. Pero sino ba si Xiao Yanyu? Ang pangunahing dalaga sa kabisera. Isang henyo na may ranggong 4 na degree sa labanang espiritu. Parang nilalakad ang isang hakbang na parang kinukumpas ang lupa. Hinaharang si Xiaoyi. Hinawakan niya agad ang damit nito.
Biglang nagbago si Xiaoyi sa anyo na parang inosente. Nakangiti at nakatitig ng malaki, si Sister Yanyu, ang saya-saya mo. Hindi masaya si Xiao Yanyu habang tinutokso siya. Ikaw, batang ito. Nagkaroon ka na ng lakas ng loob na umalis sa bahay. Alam mo bang sobrang nag-aalala si Ginoong Ouyang? Dumating sina Xiao Xiaolong at Ji Chengsu. Si Xiao Xiaolong ay nagbibirong nag-aangat ng kilay. Ngayon, halos magalit na si General Aoyang sa kabisera. Ikaw, masaya ka lang dito na kumakain ng masarap. Alam na ni General ang tungkol dito. Kailangan pang sumuka ng dugo sa galit. Maamo si Ji Chengsu na pawang nagpapayo kay Xiaoyi. Magpakabait ka, umuwi na tayo. Matanda na ang lolo mo. Hindi na kayang magtiis ng galit. Inis na inis si Xiaoyi habang hinahaplos ang ulo. Ayaw ko talagang umuwi. Palagi akong pinipilit ni lolo na mag-ensayo ng martial arts. Ang liit ng mga braso at binti ko. Saan ba ako bagay sa pagsasaya ng espada at baril? Natawa si Xiao Yanyu sa galit. Ang imperyo ng King Feng ay pinamumunuan ng lakas. Ang lolo mo ay isang bayani ng bansa. Maraming tao ang gustong maging estudyante niya. Ikaw na lang ang hindi marunong pahalagahan ang iyong swerte. Si Xiaoyi ay hindi pa rin kontento. Nakatukod ang labi at umiwas ng tingin. Tawang-tawa sina Ji Chengsu at Xiao Xiaolong. Talagang ganito pa rin ang batang ito. Nawala ang ngiti ni Ji Chengsu at seryosong sinabi kay Xiaoyi. Maraming mga bihasang tao mula sa mga sekta ang dumating sa imperya na lungsod kamakailan. Huwag kang maglakbay ng walang ingat, baka madakip ka at madamay pa ang iyong lolo. Medyo natatakot si Xiaoyi kay Ji Chengsu. Nang may pagdaramdam, tumango siya ng kaunti. Nagawa ko na ang sinangag na itlog ni Xiaoyi. Ilagay sa bintana. Sumigaw si Gaoleng. Xiaoyao, ito ang sinangag mong itlog. Agad na nakalimutan ni Xiaoyi ang kanyang sama ng loob. Tumalon at tumakbo siya papunta roon. Inayos ang sinangag na itlog. Hindi alintana sina Ji Chengsu at ang iba pa. Nakanganga sa pagkain. Gutom na gutom na. Umingiti si Xiaolong habang tumatawa. Nakatago ang batang ito dito para magpakasaya. Tumawag si Ji Chengsu sa kusina. Boss Biu, isang extra spicy fried rice po. Hindi ako lumabas. Bahagyang sumagot. Mag-order ka sa batang iyon. Nagtaka ang tatlo. Itinaas ni Xiaoyi ang kanyang ulo. May kanin pa sa kanyang mukha. Na may inosenteng tono, sinabi niyang ako ang waitress dito. Kung may gusto kayong a-order, sabihin niyo lang sa akin. Laking gulat ni Xiao Xiaolong. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sobrang galing ni Boss Biu ah. Wala siyang takot na gibain ng pamilya ni Ouyang ang kanyang tindahan. Si Xiao Yanyu ay nakakunot ang noo, si Xiaoyi. Mahirap magtayo ng tindahan si Boss Biu. Huwag mong siraan ang tao. Si Ji Chengsu ay tumango rin. Si Xiaoyi ay labis na nagalit. Humihikbi siya. Magsalita na kayo ng mabilis para sa order. Walang oras ang waiter na ito para makipagkwentuhan sa inyo. Totally na na-convince ang tatlong tao. Talagang may lakas ng loob si Boss Biu na kunin ang batang ito bilang waiter. Sino ba ang hindi nakakaalam na siya ang pinakamaingay sa kabisera? Biglang lumiwanag ang mata ni Xiao Xiaolong. Aha. May bagong putahe. Lumapit ang tatlong tao para tumingin. Si Xiao Xiaolong ay nagbasa. Sopas ng isda na may tofu at ulo ng isda. 20 pirasong yuanjing bawat bahagi. Si Boss Biu ay talagang mapanlin lang. Agad na sumagot si Xiaoyi. Napakasarap ng sopas ng ulo ng isda at tofu. Mas masarap pa kaysa sa lutong ng chief ng Imperial Kitchen. Na sopas ng liulikiksing na isda. Nagulat si Xiao Yanyu. Alam niya ang galing ng chef ng Imperial Kitchen. Na ang sabaw ng isda ay talagang mas masarap. Ngumiti si Ji Chengsu at sinabi. Dahil inirekomenda na ni Xiaoyi. Bigyan mo ako ng isdang may alak. Mukhang walang masabi si Xiaoyi. Nasaan na ang tiwala? Si Xiao Yanyu ay mahinang nagsabi. Mag-order ako ng isdang ulo na may tofu na sabaw. Si Xiao Xiaolong ay mukhang nabigo. Mas mabuti na lang na mag-order ako ng espesyal na sinangag. Hindi sapat ang dala kong yuanjing. Hindi pa ako pwedeng umutang. Hindi pa ako pwedeng umutang go. Tandaan mo ang menu, Xiaoyi. Tumakbo sa bintana ng kusina at ipaalam sa akin. Tumango ako ng bahagya. Humarap at naghanda ng mga sangkap. May nag-order ng isdang may alak. Medyo inaasahan ko rin ito. Lumapit sa bariles ng alak at inalis ang takip. Agad na sumalubong ang matinding amoy ng alak. Naging mapula ang aking mukha. Kinuha ko ang 3 antas ng isdang yelo na pinatuyo kagabi. Ang kulay asul na isda ay naging kulay rosas na. Nabalot ito ng makapal na baso ng alak. Inalis ko ang baso ng alak sa labas ng isda. Iniwan ang nasa loob. Gumuhit ako ng ilang hiwa sa isda. Para mas madaling sumipsip ng lasa. Pagkatapos ay inayos ko ito sa plato at inilagay sa steamer para lutuin. Mga 0 minuto. Para sa oras ng pag-steam ng isda. Nagluto ako ng sabaw ng ulo ng isda at tofu at sinangag na kanin. Ang mga galaw ay parang tubig na dumadaloy, napaka-smooth. Si Xiaoyi ay muling nagtakip ng kanyang ilong gamit ang panyo habang nagdadala ng pagkain. Bahagyang umangat ang gilid ng aking labi, hindi ako nagsalita. Sa oras na ito, umuusok ang amoy ng isda at alak mula sa steamer. Ang mga nalasing ay halos mahilo na. Nakahalata si Ji Chengsu ng amoy ng alak. Nagniningning ang kanyang mga mata. Lahat ng mga nag-aaral ng martial arts ay mahilig sa alak. Napakatindi ng amoy ng alak na ito. Tiyak na magandang alak ito. Pagdating ng 0 minuto, binuksan ko ang steamer. Sumingaw ang puting singaw mula dito. Sariwa at matamis. Ang tubig na ito ay mula sa lungtan. Dito rin naninirahan ang 7 uri ng mga dragon. Punong-puno ng buhay. Inilabas ko ang isdang may basang alak. Ang maputlang asul na balat ng isda ay naging mapink na pula. Nagniningning. Ang basang alak ay umaagos mula sa tiyan ng isda. Ang sabaw ay masarap at mabango. Ang karne ng isda ay bumuka. Ang mantika ay kumikislap. Hindi ko na napigilan ang pagluwa ng laway. Ang isdang may alak ay bagong putahe.
Balak kong dalhin ito ng personal. Kakaalis ko lang sa kusina. Ang amoy ng alak mula sa isda ay kumalat sa buong tindahan. Lahat ng mata ay napalinga sa kanila. Kakalapag lang nila ng isda na may alcohol residue. Ngumingiti si Jay Chengsu. Siguradong maganda ang alak na gawa sa alcohol residue na ito. Sabi niya, mas amoy pa ito kaysa sa malakas na aroma ng palasyo at malakas na alak. Pag inilagay ang isda na may alcohol residue sa harap niya, lahat ng tao sa tindahan ay napalinga sa kanila. Si Xiaoyi ay nag-uunat ng lieg at nagmamasid ng may kuryosidad. Sa kanyang bibig, iniisip niyang mas masarap ang sabaw ng ulo ng isda at tofu kaysa sa isdang may alak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig na nakatutok. Si Xiao Yanyu ay hindi nakapagpigil na sumigaw, ang ganda. Ang in-steam na isdang yelo ay may makinis at elastic na balat. Ang alak ay umaagos mula sa tiyan ng isda, na may umuusok na singaw at amoy ng alak. Ang bibig ng isda ay nakabuka at naglalabas ng amoy ng alak. Parang lumalangway sa dagat. Tamang-tama ang iyong fish roe, kainin mo ng dahan-dahan. Sabi ko nang walang emosyon. Naghihintay na lang sa kanilang reaksyon. Si Ji Chengsu ay ngumiti at kinuha ang chopsticks. Maayos ang kanyang galaw. Unang tinukso ang balat ng isda. Naramdaman ang pagkalastiko. Ngumiti siya. Tama ang pagkakaluto. Kung maaga, matigas ang balat ng isda. Kung huli, malambot ang balat ng isda. Kapag tinusok ng chopsticks, napunit ang balat ng isda. Dumadaloy ang kaunting langis ng isda. Kasama ng amoy ng karne ng isda. Kumagat siya ng piraso mula sa bahagi ng hasang ng isda. Ito ang pinakasariwang bahagi ng buong isda. Pagkain mo ng karne ng isda, agad na lumiwanag ang mga mata ni Ji Chengsu. Parang uminom siya ng isang magandang alak. Ang aroma ng alak ay sumabog sa bibig. Ngunit nakabalot sa malambot na karne ng isda. Ang malamig na karne ng isda ay halo-halong mainit na alkohol. Parang magkasalungat na temperatura. Sobrang sarap ng lasa. Habang kumakain siya, nagtatanong siya, Boss Bu, hindi pang karaniwan ang isdang ito, di ba? Yung malamig na pakiramdam, sobrang nakakaakit. Ang iba ay nahihirapang lumunok habang nanonood. Si Xiaoyi ay talagang nakatitig na parang naakit. Dahil dito, mahinahon kong ipinaliwanag. Ito ay 3 antas ng yelo sa dagat na isda. Galing sa hilagang bahagi ng dagat. Pagkatapos lutuin, kalahati lang ang lamig. Pagkatapos lutuin, kalahati lang ang lamig. Tama lang ang pagtutugma ng init ng alak at ng asukal. Pagkatapos sabihin ito, bumalik na ako sa kusina. Nasa katutunan pa ang sabaw ng isda at tokwa. Hindi pwedeng mapabayaan ang tamang luto. Biglang naisip ni Ji Chengsu. Ang 3 antas na isda mula sa yelo ay isang bihirang espiritu ng hayop. Bilang isang prinsipe, bihira siyang makatikim nito. Hindi ko akalain na matitikman niya ito sa aking maliit na tindahan. Ngumiti siya at tinawag ang lahat. Subukan niyo, lahat. Sobrang sulit. Agad na hindi nag-atubiling kumilos si Xiaolong. Kumuha ng isang piraso at ipinagsubo ito. Biglang lumaki ang mga mata. Punong-puno ng kasiyahan, ang sarap. Sikretong umabot si Xiaoyi ng chopsticks. Ngunit tinanggal ito ni Ji Chengsu gamit ang chopsticks. Itinuro ang limitasyon sa kakayahan sa menu. Nagalit si Xiaoyi sa pagkakataong iyon. Ikalawang antas pa lang siya ng mandirigma. Maraming masasarap na pagkain na hindi niya makakain. Si Xiao Yanyu ay maayos na kumuha ng isang piraso. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa loob ng ilang sandali. Ang isdang may alak ay natapos na nilang hatiin. Agad akong nagdala ng sabaw ng ulo ng isda at tofu. Ganap na naiiba ang lasa kumpara sa isdang may alak. Nagbigay ito sa kanila ng pagkakataon na maranasan ang isang piging ng isda. Si Xiaoyi ay nakasimangot, na may mukha ng kawalang pag-asa. Unang beses na naisip niyang tama ang pagpipilit ng lolo na mag-aral ng martial arts. Kung makakabot siya sa 2 antas ng digmaan, makakain niya ang lahat ng pagkain sa mga maliit na tindahan. Salamat, Pin. Kabuang 50 yuan na kristal. Nagsabi ako ng presyo na walang emosyon. Biglang umangat ang sulok ng bibig ni Xiaolong. Boss Bu, sobrang mahal naman ng mga putahe mo. 50 yuan na kristal ay sapat na para sa isang buwan ng pagsasanay ng isang mababang antas na nag-iisa. Tumingin ako sa kanya. Ngunit hindi ba ito sulit? Biglang nawala ng masabi si Xiaolong. Kaya niyang ibigay ang halagang ito ng kristal. Bago sila umalis, gusto nilang dalhin si Xiaoyi. Nahadlangan ko sila. Hindi pa tapos ang kanyang oras ng trabaho. Matapos ang oras ng operasyon, saka palang aalis. Ngumiti si Xiao Yanyu at tiningnan ako ng may kakaibang ekspresyon. Hindi niya tinangkapang magpaliwanag at nagpa siya ng umalis. Si Xiaoyi na parang insekto na naayos, nakapamugad sa baba at nagrereklamo. Bakit kailangang may limitasyon sa cultivation ang boss? Kaya hindi ko makain kahit ano. Ako ay nagbigay ng maikling paliwanag. Dahil ang mga high-grade na sangkap ay puno ng espiritu. Ang mababa ang antas ng cultivation ay madaling mapuno ng espiritu. Madaling mapuno ng espiritu. Nilingon ni Xiaoyi ang dila niya. Babalik na lang ako at magpa-practice ng mabuti. Balang araw, kakainin ko lahat ng pagkain sa tindahan mo. Tinatanggap ko, pero kailangan mong magbayad. Seryoso ako sa sinasabi ko. Biglang nawala si Xiaoyi sa salita. Nagmumukmok at hindi na nagsasalita. Sa kabilang panig, sinabi ni Xiao Yanyu kay Aoyang na si Xiaoyi ay nasa tindahan ko. Ang balita. Nagtataka ang matandang general, na ang batang ito ay tumakas mula sa bahay, at nagtatrabaho bilang waitress sa maliit na tindahan. Sumigaw siya sa 3 anak na, parang oso sa ibaba. Kayong 3, kunin niyo na ang bunso nating kapatid. Huwag niyo siyang pabayaan. Sa susunod, magmamaliit na sila sa batas. Ang 3 magkakapatid ay tahimik na tumugon. Matapang na lumabas sa himpilan ng general. Sabay na nagsimula si Ouyang Sanman. Marami ang naalarma. Pero nang malaman nila na pupunta lang sila sa maliit na karinderya para kunin ang kapatid nilang babae, lahat ay walang masabi. Talagang estilo ng pamilya Ouyang.
Pinapalaking issue ang maliit na bagay. At hindi ko pa alam na ang tatlong ulo na halimaw ay papunta na sa maliit na tindahan. Habang ako ay nakaupo sa upuan, nag-aabang sa araw.